Sa madilim na bilangguan, isang grupo ng mga taong may tatoo at agresibo ang dumating na handang makipag-ayos ng kanilang iskor sa isang tao. Ngunit pagdating pa lamang nila, bigla silang natigilan ng ilang 10 segundo. Ang lalaki ay kalmadong naghihintay na may tahimik na mga mata na parang alam na niya na mangyayari ito. Sa oras na ito, ang pinuno ay may matinding sigasig na handang magpahayag ng digmaan. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang maikling salita ng pag-uusap, ang grupo na mukhang tigre ay biglang naging masunuring mga tupa at di nagtagal, tahimik silang lumuhod at pinarangalan ang lalaki bilang boss ng kulungan. Kaya sino ang mahiwagang lalaki na may kakilakilabot na kapangyarihan? Ano ang nangyari sa grupo ng mga tigre at balita na nagtatago sa bilangguan? Upang linawin ang lahat ng bagay, pumunta na tayo agad sa pelikula. Sa araw, ang lugar na ito ay isang mapayapa at maringal na templo na may makapal na usok ng insenso. Ngunit pagbaba ng gabi, ang tanawin ay agad na nag-iba, naging isang maingay na sugalan kung saan ang mga tao ay handang itapon ang lahat ng kanilang pag-aari kapalit ng isang laro ng pula at itim. Sa gitna ng mga sugarol, namumukod tangi ang isang binata na nakasuot ng pormal na damit at may matatalim na mata at ang mga labi niya ay laging may misteryosong ngiti. Nagtataglay siya ng napakahusay na kasanayan sa pagsusugal, ngunit sinadya niyang matalo ang lahat hanggang sa wala na siyang ni isang kusing sa bulsa. Ito ay dahil habang ang iba ay tumataya gamit ang pera, siya naman ay tumataya gamit ang sarili niyang buhay. Ang pangalan niya ay si Johan, isang taong may marangal na misyon. Nang gabing iyon, nakaupo si Johan sa harap ng mesa at naglalaro ng isang laro na halos katulad ng poker. Sa bawat paglaro, ang mga manlalaro ay maaaring mag-follow o mag-fold. Sa huli, ang may hawak ng pinakamalakas na set ng baraha ang siyang mananalo. Walang pag-aalinlangan, pinili ni Johan ang tanging estratehiya na all-in. Kahit hindi siya sigurado sa panalo, itinulak pa rin niya ang lahat ng pera sa gitna ng mesa. Ang aksyon na iyon ay nagpaingat sa mga tao sa paligid at walang sinuman ang naglakas loob na mag-follow. Tanging isang tao lamang ang nagpanatili ng matatag na espiritu at iyon ay isang monghe na nagme-meditate. Ang monghe ay hindi kailangang mag-isip ngunit kalmadong nag-follow sa bawat laro ni Johan. Sa unang laro pa lamang ay naubos na ni Johan ang pera ng lahat kaya agad siyang napansin ng may-ari ng sugalan. Agad ipinatawag ng may-ari ng sugalan si Usang, isang tanyag na manloloko, upang kunin ang lahat ng pera ni Johan. Nang umupo si Usang, agad na nakilala ni Johan na isa itong eksperto. Kalmado siyang muling nagbahagi ng baraha, sinisira ang orihinal na plano ng kalaban. Hindi sumuko, nagpakulo ang tauhan ng sugalan sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa isang babae, na nagbigay ng pagkakataon sa monghe at kay Usang na magpalit ng baraha. Bagaman nakita niya ang kanilang panloloko, hindi ito inihayag ni Johan at tuloy pa rin siyang nag-follow. Sa pagkakataong ito, ang tatlong kalaban, ang monghe, si Usang, at isa pang sugarol ay nag-all-in upang harapin siya. Ang resulta ay nawala ni Johan ang lahat ng pera na kanyang kakikita pa lamang. Gayunpaman, sa halip na mag-alala sa pagkatalo, ibinaling niya ang kanyang tingin sa iba pang mga sugarol sa silid. Nang maubos na ang pera, biglang kinuha ni Johan ang titulo ng lupa at bahay ngunit hindi ito ipinusta. Sa totoo lang, siya ay isang nag-aaral na piskal. Bukod pa rito, siya rin ang anak ng isang tanyag na piskal. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, sa parehong templo, inihatid ni Johan ang kanyang ama nang hindi niya alam na iyon na pala ang huling pagkikita. Pagkatapos ng trahedyang iyon, siya ay inalagaan ng templo hanggang sa siya ay lumaki at sinundan ang yapak ng kanyang ama upang ituloy ang landas ng paghahanap ng katarungan. Nang matapos ang laro ng baraha, biglang tumayo ang babae sa kanyang mesa at bumulong kay Johan na sasalakay ang pulis. Pagkatapos, taos-puso siyang nagpayo kay Johan na umalis kagad. Ngunit may dala si Johan na isang mahalagang misyon, kaya hindi siya maaaring umalis. Bumalik siya sa mesa, sa halip na isasangla ang titulo ng lupa at bahay tulad ng pinlano, nakatanggap si Johan ng pondo mula sa kanyang kasamahan upang ipagpatuloy ang pagpusta. Ang sumunod na laro ay naganap sa karaniwang mga galaw ng pag-follow, ngunit ang huling resulta ay wala pa rin siyang napanalunan. Walang bahid ng takot, dahan-dahang kinuha ni Johan ang kanyang telepono at itinala ang bawat panloloko ng monghe at ng bihasang manlalaro. Kasama nito ay ilang larawan bilang ebidensya na nagpapatunay sa kanilang panloloko. Sa totoo lang, ang mga panlolokong iyon ay hindi niya inaalala. Ang tunay na layunin ni Johan ay makuhaan ng larawan ang isang espesyal na sugarol. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang sa sandaling ito ay hindi pa siya lumalabas. Ang perang natalo ni Johan ay mabilis na nabawi ng pulisya sa pag-raid. Siyempre, ang lahat ng kawani at sugarol na naroroon ay inaresto. Sa kaguluhan, nakatakas ang may-ari ng sugalan bago mahuli ng pulisya. Dahil sa garantiya mula sa opisina ng piskal, mabilis na umalis si Johan sa istasyon. Sa kanyang kamay ay ang supot ng mga biniling bagay upang dalawin ang kanyang matandang lola sa bahay. Pagkatapos ng walang hanggang paglisan ng kanyang ama, sila ng lola niya ay kailangang umasa sa isa't-isa upang mabuhay sa mga mahihirap na araw.
Ilang sandali pa, isang grupo ng mga kasamahan, na dating kasamahan din ng kanyang ama, ang dumating upang bumisita. Gusto nilang tulungan si Johan, ngunit sabay ring nagbalita ng hindi magandang balita. Ang misyon sa pagkakataong ito ay nabunyag, at maraming sugarol ang nakakaalam na tungkol sa pagsalakay. Kaya ri ang pinakamahalagang target nila ay nakatago na sa oras. Sa sugalan na ito, may isang sikat na boss ng gang na madalas naglalagay ng milyon-milyong pera sa bulsa ng mga tiwaling piskal. Orihinal na misyon ni Johan na itala ang sandali ng kanyang transaksyon sa panunuhol, ngunit nabigo siya sa pagkakataong ito. Ang kailangang bigyang diin ay ang pag-imbestiga ng isang piskal ng palihim nang hindi inilalantad ang kanyang pagkakakilanlan ay sa simula pa lang ay iligal. Kaya ang espesyal na misyon na ito ay ipinagkatiwala kay Johan, isang nag-aaral na piskal. Kahit na nabigo siya ng husto noong nakaraan, nakahanap pa rin ng paraan ang kanyang superior upang baligtarin ang sitwasyon. Noong una, lahat ng transaksyon sa pagsusugal ng boss ng gang ay inayos ng isang pinagkakatiwalaang tauhan. Kamakailan, nagbago ang isip ng tauhan na ito kaya gusto niyang maging saksi. Ngunit bago pa siya makaharap sa hukuman, ginamit ng boss ang kanyang koneksyon sa pulisya upang ipatapon siya sa bilangguan. Kung makakapasok si Johan sa kulungan at makakausap ang saksing ito, magkakaroon siya ng pagkakataong makakalap ng ebidensya upang pabagsakin ang boss. Kasabay nito, isang tiwaling piskal na may palayaw na Byung Go Si ay nag-aalala dahil sa pag-raid sa sugalan. Kaya naman, sinisikap niyang hanapin ang taong sumusubaybay sa kanya. Pagkatapos, inutusan niya ang boss na asikasuhin ang mga taong ito. Ayaw sana ng boss na makialam sa piskal, ngunit dahil napakaraming sikreto ang hawak ni Byung Go Si, napilitan siyang sumunod. Sa isang lihim na pulong pagkatapos noon, isang espiya sa loob ang nagpadala ng listahan ng mga dumalo kay Byung Go Si. Kinagabihan, inabangan ang superior ni Johan sa underground parking lot. Ngunit sa kabutihang palad, nakapag-counter-atake siya sa oras at napatay ang asasin. Samantala, nag-aalangan pa rin si Johan sa alok na pumasok sa kulungan bilang espiya. Pagkatapos lamang ng ilang segundo, nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Sa pilitan siyang isinakay sa kotse ng isang grupo ng mga tao at dinala diretsyo sa operating table. Ang kakaiba ay wala si Johan sa listahan ni Byung Go Si. Ang nasa likod ng pagdukot ay ang may-ari ng underground casino na nakakita ng abnormalidad kay Johan mula pa sa simula. Matapos isara ang casino, dumanas siya ng matinding pagkalugi. Kaya ri, hiniling niya kay Johan na ibigay ang titulo ng lupa at bahay upang makabawi, kung hindi, gagawin niya ang masama sa lola ni Johan. Sa gitna ng pagpapahirap gamit ang mga kagamitan pang-agham, nanatiling malamig ang tingin ni Johan at hindi sumuko. Matapos siyang palayain, agad niyang pinuntahan ang bahay ng kanyang superior. Ang pangyayaring ito ay hindi nagpahina ng loob niya, sa halip ay nagpaalab pa lalo sa kanyang determinasyon na wasakin ang underground force. Sa wakas, gumawa si Johan ng desisyon para sa sarili niya. Papasok siya sa kulungan bilang espiya upang makipag-ugnayan sa saksi at makuha ang ebidensya laban sa boss. Sa sandaling iyon, tahimik siyang tiningnan ng superior dahil tila nakita niya ang anino ng ama ni Johan noong nakaraan. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng kanyang nasa loob, nagpahinga si Johan sa bahay ng superior. Kinaumagahan, nang tumawag ang kanyang lola, nalaman niyang may nagpunta pala sa kanilang bahay. Ang lola ni Johan ay nagpapatakbo ng isang maliit na tindahan. Dinala ng may-ari ng sugalan ang kanyang mga tauhan at sinira ang pinto ng tindahan, kaya napakuyom si Johan sa galit, gustong pabagsakin ang walang hiyang taong iyon. Ngunit ang kalaban ay may hawak na totoong martilyo, kaya hindi naglakas loob si Johan na gumawa ng padalos-dalos na aksyon. Pagkatapos ng pangyayaring ito, napilitan si Johan na pag-isipan muli ang tungkol sa pagiging undercover na espiya sa bilangguan. Kung aalis siya, hindi niya alam kung ano ang gagawin ng may-ari ng sugalan sa kanyang lola. Si Chief Hyung ay umiiwas na pagalitan si Johan habang ang kanyang senior ay mas nag-isip para sa kanya. Kahapon, maraming kasamahan ang inatake at mayroon pang namatay. Pakiramdam niya ay hindi na dapat makialam pa si Johan sa kasong ito. Nagpa siya ang senior na pumunta sa opisina ng piskal upang hilingin na ilipat si Johan sa isang mas ligtas na departamento. Ngunit nang makarating siya sa parking lot, siya ay inabangan at sinaktan. Ganoon na lamang, namatay siya sa loob ng kanyang sasakyan. Nang gabing iyon, natanggap ni Johan ang balita tungkol sa walang hanggang pagkawala ng kanyang senior, ang taong itinuturing niyang guro at kaibigan. Nang makita ang huling liham ng senior at ang kanyang asawa na umiiyak at nakaluhod sa lupa, nag-apoy ang galit sa puso ni Johan. Pagkatapos, ipinagkatiwala ni Johan ang kanyang lola kay Chief Hyung at nagdesisyong tanggapin ang naunang alok. Papasok siya sa kulungan bilang espiya upang makipaglaban sa madilim na puwersa na nakatago sa sistema ng hustisya. Ang ama ni Johan ay nagbuwis ng buhay at ngayon ay ang senior naman niya, kaya marahil ang susunod ay si Johan mismo. Ngunit kahit anong mangyari, handa siyang isakripisyo ang lahat upang lumaban hanggang sa huli. Tanging sa ganitong
ganitong paraan lamang hindi magiging walang kabuluhan ang sakripisyo ng kanyang ama at senior. Si Johan ay inakusahan ng pagsali sa pagsusugal at ikinulong kasama ang mga nag-organisa ng sugalan sa templo. Gayunpaman, hindi madali ang parusahan ng kasamaan. Si Byung-guk, ang tiwaling tao na puno ng kapangyarihan, ay matagal nang nakatingin kay Johan. Alam niyang si Johan ay tiyak na espiya na inilagay ni Chief Hyung sa kulungan upang mag-imbestiga. Ngunit ang operasyon na ito ay hindi legal, kaya kung mabunyag, ang buong proseso ng investigasyon ni Chief Hyung ay mawawala ng bisa. Dahil sa panganib na mabunyag, napilitan si Chief Hyung na burahin ang lahat ng impormasyong naugnay sa misyon ni Johan bilang espiya. Wala na siyang pagkakakilanlan bilang espiya, si Johan ngayon ay isa na lamang puppet sa kamay ni Byung-guk. Huminto pa siya sa sasakyan ng bilangguan upang hamunin si Johan sa harap mismo nito. Sa kulungan, ang mga taong tulad ni Teno Chok at Usang, na dati nang inaresto ni Johan, ay naghihintay upang maghiganti. Natanggap ni Johan ang bilang na 2,345 at pagkatapos dumaan sa mahigpit na pagsusuri, dinala niya ang kanyang mga gamit sa selda. Ang mga preso ay mukhang mahirap lapitan, ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nakalimutan ni Johan ang kanyang misyon. Pagpasok pa lang niya sa silid, agad siyang nagtanong tungkol sa saksing si Taegwang ngunit hindi inaasahang siya ay bugbugin ng husto. Sa kabutihang palad, dumating ang oras ng inspeksyon sa selda kaya nakaligtas si Johan. Mas nakakagulat pa, isa sa mga nag-inspeksyon ng selda ay isang preso na may matipunong pangangatawan na tinatawag na Kseong-o. Habang nag-inspeksyon, napansin niya si Johan. Matapos hindi makita ang mga ipinagbabawal na bagay, kumain ng fried chicken si Kseong-o kasama ang direktor ng bilangguan na si Sang-su. Tila pareho silang may espesyal na atensyon kay Johan. Habang hinahanap pa rin ni Johan si Taegwang, dinala siya ng pulisya ng bilangguan sa isang liblib na lugar kung saan naghihintay na ang grupo mula sa sugalan ng templo. Gayunpaman, hindi nila balak maghiganti kaagad kundi tinakot si Johan na kailangang makahanap ng paraan upang mabawi ang pagkalugi dahil sa pagsara ng sugalan. Matapos ang pananakot, binugbog muli si Johan at nagtamo ng mga pasa. Kasabay nito, tinatakot din ng may-ari ng sugalan ang lola ni Johan, pinipilit siyang ibigay ang titulo ng lupa at bahay. Lalong lumalala ang sitwasyon ng si Johan ay binugbog agad pagkapasok pa lang sa kulungan. Isang malaking preso ang nakapansin kay Johan at nakatanggap ng isang piraso ng papel na nag-uutos na ilabas ang binata kinabukasan ng gabi. Sa oras ng paliligo, habang sinusubukan ni Johan na protektahan ang sarili, may tumawag sa kanya upang makipagkita sa isang mahalagang tao. Ang pangalan ng lalaking ito ay Duson, pinamumunuan niya ang isang maliit na gang dito. Gusto ni Duson na tulungan ang bida na kumita ng maraming pera upang makabayad sa mga walang hiyang iyon. Pagkatapos ay akyat siya sa mataas na posisyon at pagkatapos ay tutulungan niya si Duson na maghiganti sa isang tao. Dahil 2 taon na ang nakalipas, may isang pumasok sa kulungan na ito. Nakipagsabuatan siya sa may-ari ng lugar na ito. Ginawa itong hindi isang kulungan kundi isang malaking sugalan. Kaya, sinumang manalo sa larong ito ay magiging dragon tigre habang ang matatalo ay magiging dragon aso. Bibigyan ni Duson ang bida ng pera upang magbago ang buhay, at ang trabaho niya ay kung paano niya matatalo ang mga ito. Samantala, si Chief Hyung ay nasa isang salusalo para sa isang bagong tagausig. Ngunit ang salusalo ay nagpapadama sa kanya ng pagkabalisa dahil sa presensya ng ama ng tagausig. Iyon ay isang mataas na opisyal na kaalyado ni Byung-guk. Plano pa ng mataas na opisyal na ilipat si Chief Hyung at binabalaan siya tungkol sa pangangasiwa kay Johan. Sa kabilang banda, ang babaeng minsan nang tumulong kay Johan ay isinasakatuparan din ang kanyang plano. Matatas na nagpaliwanag si Duson tungkol sa mga transaksyon ng impormasyon sa loob ng gobyerno. Matapos ang pag-uusap, natanggap niya ang file ni Johan at naalala ang lalaking minsan nang nagdala ng titulo ng lupa upang ipusta. Sinundan niya ang address sa file hanggang malapit sa bahay ng lola ni Johan at nakita niyang may nanggugulo sa matanda. Agad na nagbato si Duson ng bote ng alak sa kotse na sumusubaybay. Pagkatapos, mainit siyang tinanggap ng lola ni Johan dahil inakala nitong matalik siyang kaibigan ng kanyang apo. Habang naglilinis ng palikuran si Johan sa kulungan, tinawag siya ng gwardiya sa isang paliguan na walang tao. Doon, binigyan siya ng isang numero ng telepono at isang mobile phone. Nagulat si Johan nang marinig niya ang boses ng kanyang lola sa kabilang linya. Bilang isang undercover na pulis, hindi niya maaaring ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pinigilan niya na lamang ang sakit at sinabi sa kanyang lola na maayos ang kanyang pamumuhay sa kulungan kaya hindi na niya kailangang mag-alala. Nahulaan ni Johan na ang kanyang lola ay tinakot mula sa labas
madalas dahil hindi siya bumisita sa kanya sa lahat ng panahong ito. Naging emosyonal ang pag-uusap kaya umiyak ang lola at apo. Sa sandaling ito, kinuha ni Sujon ang telepono at binalaan si Johan na nanganganib ang kanyang lola at pinayuhan siyang lumayo sa mga big boss sa kulungan. Gayunpaman, huli na ang babala dahil ang big boss ay isa ring dating pinuno ng isang organisasyong kriminal na mas mataas pa sa tinapay na boss. Ang lugar kung saan matatagpuan ang bahay ng lola ni Johan ay nasa plano ng demolisyon at naging target. Binalaan ng big boss ang boss na huwag nang targetin pa ang titulo ng lupa dahil nakapangalan na ito sa kanya. Upang makuha ang titulo ng lupa ni Johan, kailangan nilang magbigay muna ng kapalit. Maluwag sa loob na nagpahiram ng pera ang big boss na si Dujon kay Johan upang tulungan siyang makalusot sa labanan sa pagsusugal sa loob ng kulungan. Naniniwala si Johan na kung malalampasan niya ang mga labanan, makikilala niya ang taong tinutukoy ni Big Boss Dujon na si Tigwang. Ipinaliwanag ng Big Boss na ang direktor ng bilangguan ay isang sugarol. Ang bilangguan ay unang nagkulong ng isang veteranong empleyado ng kasino at pagkatapos ay isang henyo sa pagsusugal na nagngangalang Xeong. Pagkatapos, nagsanib puwersa silang tatlo at ginawa ang bilangguan na ito bilang isang underground casino. Ang mga laro sa pagsusugal sa bilangguan ay nahahati sa tatlong antas. Ang pinakamababang antas ay sa pagitan ng mga bilanggo na may taya na sigarilyo, ang karaniwang ginagamit na pera sa kulungan. Ang ikalawang antas ay mas mataas na antas ng pagsusugal para sa mga gwardya at mayayamang bilanggo kung saan ang taya ay pera. Lalo na, ang dalawang antas na ito ay inorganisa bilang isang espesyal na paligsahan. Ang mga mahusay na manlalaro sa bawat antas ay itataas sa mas mataas na antas. Ang pinakamataas na antas ay inorganisa ni Xeong o sa pamamagitan ng napakalaking laban na kumakatawan sa bilangguan na nakikipaglaban sa mga eksperto mula sa labas. Nagtayo si Xeong o ng isang piling grupo ng mga sugarol na umaakit sa mga manlalaro mula sa labas upang kumita ng pera para sa direktor ng bilangguan. Nangangahulugan iyon na kung may gustong makamit si Johan sa bilangguan na ito, maaari niyang buksan ang daan sa pamamagitan ng kanyang husay sa pagsusugal. Napagtanto ni Johan na ang bilangguan na ito ay naging isang underground na kasino kung saan ang mga bilanggo, pulis, at mayayamang bilanggo ay nagsusugal. Kaya nagpasya si Johan na gamitin ang kanyang kasanayan sa pagsusugal upang makalusot. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na hindi pa sapat ang kanyang kasanayan kumpara sa mga nasa loob ng kulungan. Dapat malaman na ang mga manlalaro dito ay mga eksperto sa pagsusugal. Nagsisimula pa lamang ang labanan ni Johan sa kulungan at kailangan niyang gamitin ang lahat ng paraan upang mabuhay at matapos ang kanyang misyon. Habang nasa labas, kahit itinuturing siyang tanyag na manlalaro, hindi nakakuha ng anumang kalamangan si Johan pagdating sa sugalan sa loob ng kulungan. Dito, ang tanyag na laro ay Texas Hold'em Poker. Ang mga patakaran ay hindi gaanong naiiba sa mga baraha sa sugalan ng templo. Ngunit ang poker ay may mas maraming baraha at mas komplikadong kombinasyon na nangangailangan ng mas maingat na pagtutuos. Sa unang laro, si Johan ay may magandang kamay na may tatlong queen na nalo sa laro. Ngunit habang nagpapakita ng pagmamataas, binigyan siya ng kalaban ng isang babala. Kung ang mga laban sa mataas na antas ay batay sa kalkulasyon, ang mga regular na laban ay higit na nakasalalay sa swerte at kakayahan sa pag-arte. Nagtitiwala si Johan sa hawak niyang pares ng A, kaya tumaya siya ng malaki. Isang kalaban ang mukhang nag-aalangan ngunit malakas ang boses, tila nagpapanggap. Pagkatapos, tumaya ang kalaban ng isang sigarilyo na nagpapakita na parang nanloloko. Nagtiwala si Johan at nag-follow, ngunit hindi niya inaasahang may pares pala ng Lee ang kalaban. Lumabas na ang kalaban ay napakahusay umarte mula sa simula, kaya nahulog si Johan sa bitag at nawala ang lahat. Si Dusion ay may mataas na pag-asa kay Johan noong una, ngunit hindi inaasahang matatalo siya sa kanyang unang laban. Sa mga sumunod na araw, kailangan pa ring sumali ni Johan sa mga laban na inayos ni Dusion. Ngunit hindi nagbago ang resulta dahil natalo siya ng paulit-ulit. Lubos na nadismaya si Dusion, ngunit dahil may kinalaman ito sa titulo ng lupa at bahay ni Johan, binigyan niya pa rin ito ng pagkakataon na magsimulang muli. Gayunpaman, pagkatapos mabigo si Johan, ang mga tao mula sa sugalan ng templo ay bumalik upang magsimula ng gulo. Noong una, ang titulo ng lupa ni Johan ay makakatulong pa rin sa kanila na mabawi ang ilang puhunan. Ngunit ngayon na tinatarget ni Duson ang pagbawi, mas lalo silang nagalit kaya nagdesisyon silang bugbugin si Johan upang ilabas ang kanilang galit. Dahil sa paghahabol ng maraming tao, kinailangan ni Johan na magtago sa sakahan ng bilanggo. Kahit nakaiwas sa pambubugbog, hinuli naman siya ng gwardiya at ikinulong dahil sa pag-alis sa lugar ng operasyon. Sa hiwalay na selda, si Johan ay maaari lamang makipag-usap sa misteryosong bilanggo sa katabing silid. Narinig lamang ni Johan ang boses ng taong ito at hindi pa sila nagkita kailanman. Ang bilanggo na kaibigan ay kakaiba magsalita, laging nag-uusap tungkol sa pagtaya. Narinig ni Johan ang pagbabahagi ng bilanggo ng kanyang karanasan sa mga teknik sa pagsusugal, ngunit nanatili siyang tahimik at hindi tumugon.
Pagkatapos, nag-alok ang bilanggo na kaibigan na turuan siya kung paano maglaro, ngunit hindi nagtiwala si Johan, kaya magalang siyang tumanggi. Samantala, sa labas, ang lola ni Johan ay hindi inaasahang nakakita ng isang naliligaw na batang lalaki na Johan din ang pangalan. Nagpasya siyang tulungan ang batang lalaki na hanapin ang kanyang mga magulang, ngunit hindi niya inaasahan na abusuhin ang kanyang kabaitan. Dinala ng batang lalaki ang kanyang lola sa isang liblib na lugar at tumakas. Pagkatapos, isang taong may maskara ang lumitaw at sinaktan ang kanyang lola. Si Johan, habang nakakulong, ay nakatanggap ng balita at lumabas upang dumalo sa libing ng kanyang lola. Sa libing, siya ay nalulumbay at ang kanyang mukha ay walang buhay. Ang walang hanggang pagkawala ng kanyang lola ay ipinapalagay na aksidente, ngunit ang titulo ng lupa at bahay ay nasira na nagpapatunay na ang ari-arian ay nailipat na. Alam ni Johan na ang tuluyang pagkawala ng kanyang lola ay malinaw na hindi aksidente. Isang dating kasamahang opisyal ni Johan ang nagbigay sa kanya ng panyo na kunwari ni nagpapagaan ng loob. Ngunit alam ni Johan na hindi marami ang nakakaalam tungkol sa Red Book ng kanilang bahay. Higit pa rito, ang may-ari ng kasino ay hindi ang magiging isang magsasakal sa lola niya para sa paghihiganti. Nakita ni Hazo ang Red Book noong nag-imbestiga siya, kaya maaari siyang maging isang malaking suspect. Matapos ang isang pag-uusap, hindi na nagkunwari ang opisyal na ito. Direkta niyang sinabi na ang pagkalaban kay Byung-guk ay pagkalaban sa kanyang ama at kailangang magbayad si Johan. Nilapitan niya ang lola ni Johan ng una pa at nagkunwari na tutulungan si Johan upang maiwasan ang kaso. Sa ganoong paraan, niloko niya ang lola para makuha ang Red Book at pagkatapos ay walang awang pinaslang siya. Galit na sumugod si Johan upang bugbugin si Hazo, ngunit hinila siya ni Chief Hyung palayo. Lalo pang ikinabagsak ni Johan ang sumunod na balita dahil ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang espiya ay nawasak. Ibig sabihin, ngayon, hindi na siya iba kundi isang tunay na kriminal. Ang buhay ni Johan na sadyang malungkot na ay bumagsak na ngayon sa pinakailalim na kailaliman. Pagbalik sa kulungan, nagpatuloy siyang manatili sa seldang pang-isahan. Higit pa rito, ang tanging paraan upang baliktarin niya ang sitwasyon ay umasa sa kanyang mga kasanayan sa pagsusugal. Tinawag niya ang misteryosong kapwa bilanggo na isang guro at sinimulan ang landas upang maging isang Diyos ng pagsusugal. Ibinahagi ng kanyang kasama sa selda kay Johan ang kaalaman tungkol sa mga prioridad ng mga baraha sa Texas Hold'em Poker. Bukod pa rito, mayroon ding ilang algorithm batay sa teorya ng probabilidad. Mabilis na naunawaan ni Johan ang mga bagay na ito. Sa panahon ng kanyang pagkakakulong sa seldang pang-isahan, gumawa si Johan ng mga espesyal na ehersisyo sa pagsasanay upang makabisado ang paraan ng pagbilang ng baraha. Nang siya ay malapit ng lumabas ng selda, ang buong solong silid ay puno na ng lahat ng uri ng formula sa matematika. Ang theoretical na pundasyon ay matatag, ngayon ay oras na para magpraktis siya upang perpektuhin ang kanyang mga kasanayan. Pagbalik sa communal cell, agad na nilapitan ni Johan si Duson at nakiusap na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. At pagkatapos, nangako siyang mananalo siya ng doble sa halaga na nawala sa kanya noon. Walang pag-aalinlangan, agad na binigyan ni Duson si Johan ng kaunting pera upang subukan muli. Sa pag-upo sa mesa ng sugal sa pagkakataong ito, hindi na umasa si Johan sa pagmamasid o swerte. Binaliwala niya ang lahat ng panlabas na salik at nakatuon lamang sa mga baraha na alam na niya. Pagkatapos, umasa siya sa estilo ng paglalaro ng kanyang mga kalaban upang makahanap ng mga pahiwatig. Ang maingat at tiyak na estilo ng paglalaro na ito ay isang matinding hampas sa mga taong umaasa lamang sa kanilang momentum at karanasan upang maglaro. Hindi nagtagal ay naubos ni Johan ang lahat ng taya ng ibang mga manlalaro at nag-uwi ng tumpok ng sigarilyo. Habang abala si Johan sa paglalaro ng baraha, sina Duson at ang iba pang mga bilanggo ay nagpaplano ng isang malaking insidente. Nagpaplano silang atakehin ang isang bilanggo na malapit ng palayain sa panahon ng pagpapalabas ng pelikula sa bilangguan. Gayunpaman, ang tiyak na target ay hindi pa inihayag kaya walang nakakaalam kung sino ito. Kinabukasan, muling dumating ang mga tauhan mula sa kasino ng templo upang gambalain si Johan. Sa pagkakataong ito, may sapat na sigarilyo si Johan upang ibigay sa kanila bilang bayad sa proteksyon. Bagaman gusto ng mga tauhan na kumuha pa, handa na si Johan. Ang kanyang mga kasama sa selda ay sumugod at mabilis na napatumba ang mga tauhan. Malinaw kay Johan na kung kailangan niyang magbayad ng bayad sa proteksyon, mas mabuting ibigay ito sa pinakamalakas sa bilangguan. Kahit na patuloy na nanalo si Johan, hindi pa rin nagpakita ng awa si Duson sa kanya. Isang araw, binigyan ni Duson si Johan ng misyon na magkunwari na may sakit upang makapasok sa medical room at mangalap ng impormasyon tungkol kay Elder Cha. Hindi madaling magkunwari na may sakit, ngunit mas madaling magkunwari na nasugatan. Pinagawa ni Duson ang isang tao na sugatan ang binti ni Johan, matagumpay siyang naipasok sa medical room. Ang medical room ay may mas mahusay na mga kondisyon kaysa sa selda at si Elder Cha, ang may pribilehiyo, ay laging nandoon. Humihiwang si Johan patungo sa silid ni Elder Cha at natagpuan na walang tao sa
loob at hindi rin nakakandado ang pinto. Lihim siyang pumasok at nagsimulang maghalungkat nang matuklasan niya ang isang libro tungkol sa pag-arte at isang set ng baraha sa bintana. Gayunpaman, bago pa siya nakapag-imbestiga ng mas malalim, nahuli si Johan at dinala sa harap ni Elder Cha. Kaya ni mabilis na nag-isip si Johan at agad na sinabing gusto niyang sumapi kay Elder Cha. Ngunit hindi madaling malinlang si Elder Cha, kaya bigla niyang binasag ang brace sa binti ni Johan. Gayunpaman, natuklasan niya na mayroon talagang sugat sa ilalim nito. Gayunpaman, hindi pa rin siya lubos na nagtiwala kay Johan. Agad siyang kumuha ng isang electric device at nag-alok na maglaro ng laro kay Johan. Ang matatalo ay mapaparalisa ang kalahati ng katawan. Ang laro ay napakasimple, bawat isa ay maglalagay ng isang baraha sa kanilang noo. Maaari lamang nilang makita ang baraha ng kalaban at kailangang hulaan ang sarili nilang baraha. Sa prosesong ito, maaari silang magtanong sa isa at hindi pinapayagang magsinungaling dahil kung magsisinungaling at mahuhuli, matatalo sila. Hindi nagmadali si Elder Cha na hulaan ang baraha, sa halip ay paulit-ulit niyang tinanong si Johan kung siya ba ay tauhan ni Dusion. Pagkatapos makinig, syempre, patuloy na itinanggi ni Johan. Pagkatapos ay nagsimula silang pareho na hulaan ang baraha at tama ang hula ni Johan sa kanyang baraha. Nang magsinungaling si Elder Cha tungkol sa kanyang baraha, nahuli siya ni Johan. Ayon sa mga patakaran ng laro, natalo si Elder Cha, ngunit iginiit niya na pinagpapawisan si Johan dahil sa stress na nagpapatunay na nagsinungaling siya. Kaya nagpasya siyang si Johan ang natalo. Nagalit si Johan ngunit dahil sa sugat sa kanyang binti, mabilis siyang napatumba. Sa oras ng kagipitan, mahigpit na niyakap ni Johan si Elder Cha at pareho silang bumagsak sa electric device. Bagaman pareho silang nakuryente, mas mabuti pa rin ito kaysa harapin ang pagdidisiplina ni Elder Cha. Pagkaalis sa medical room, mabilis na napagtanto ni Johan na sina Elder Cha at Big Boss Dusion ay mayroong malaking alitan. Pagkaalis sa medical room, dinala si Johan ng mga gwardiya dahil may dumating na bisita. Iyon ay ang misteryosong babaeng sugarol na nakilala niya noon at sa pagkakataong ito, inihayag niya ang kanyang pangalan bilang Suzion. Mula nang makilala si Johan, palagi na siyang interesado sa kanya. Sa pagkakataong ito, kinumpirma niyang tutulungan niya si Johan anumang oras na kailanganin niya. Matapos ang pagbisita, dinala si Johan sa opisina ng direktor ng bilangguan. Nang marinig na si Johan ay dating isang prosecutor trainee, ang direktor ng bilangguan ay nagpakita ng malaking paggalang at inalok pa siyang uminom ng isang bote ng beer. Kamakailan, sumikat si Johan bilang isang mahusay na manlalaro sa drunk tournament sa loob ng bilangguan. Ito ay nakakuha ng atensyon ng direktor ng bilangguan. Gusto ni Johan na tulungan siya ng direktor na umakyat sa mas mataas na rank tournament. Gayunpaman, sinabi ng direktor na kailangan niyang lutasin ito ng mag-isa kung gusto niyang makamit iyon. Nang bumalik si Johan sa selda, tinanong siya ni Duson kung ano ang natuklasan niya nang mag-imbestiga siya kay Elder Cha. Ngunit nag-ingat si Johan na huwag ibunyag na nahuli siya. Sinabi lang niya na walang kakaiba sa silid ni Elder Cha. Pagkaalis sa silid ni Duson, sinuhulan ni Johan ang gwardiya upang payagan siyang tumawag sa telepono. Ang taong gusto niyang kontakin ay si Suzion, ang mapanlinlang na Myumo. Humingi siya ng tulong sa kanya na gamitin ang koneksyon nito upang tulungan siyang makilala ang tao sa kabilang silid ng seldang pang-isahan, ang nagturo sa kanya kung paano maging magaling sa paglalaro ng baraha. Dahil sa koneksyon ni Suzion, mabilis na nagkaroon si Johan ng pagkakataong makita muli ang kanyang guro. Minsan nang naghinala si Johan na ang taong ito, na may napakahusay na kasanayan sa paglalaro ng baraha, ay maaaring ang mahalagang saksi na hinahanap niya. Ngunit medyo nadismaya siya nang ang taong ito ay nagpakilala lamang bilang isang propesor, isang tao na nagtatago sa ilalim ng anino ni Elder Cha. Bagaman hindi malinaw ang dahilan kung bakit tinulungan ng propesor si Johan, wala siyang ibang naitanong. Kinabukasan, dahil hindi nasiyahan sa resulta na dinala ni Johan, iniutos ni Duson sa kanyang mga tauhan na baliin ang binti ni Johan. Ang binti niya ay hindi pa gumaling at kung masugatan pa, maaari itong mag-iwan ng malubhang kahihinatnan. Nagpumiglas si Johan ng desperado, ngunit nang malapit na ang panganib, isang sipol ang umalingaw-ngaw. Sa sandaling ito, dumating ang gwardiya sa tamang oras at pinigilan ang insidente. Sino ang mag-akala na ang nag-ulat ay ang propesor? Malinaw na may intensyon ang propesor na tulungan si Johan, ngunit hindi niya sinabi ang dahilan. Nagbigay pa siya ng isang estratehiya upang tulungan si Johan na umakyat sa pinakamataas na tournament sa bilangguan. Ang tournament na ito ay may ibang mekanismo dahil ang mga gwardiya ang maglalagay ng pera at ang pinakamahusay na bilanggo ang lalahok. Ang perang mapapanalunan ay hahatiin ayon sa porsyento sa pagitan ng bilanggo at ng gwardiya. Kung makakahanap si Johan ng isang mahusay na manlalaro, magkakaroon siya ng pagkakataong umakyat sa pinakamataas na tournament. Gayunpaman, hindi siya maaaring umasa kay Duson, ang pinuno ng tournament.
Sa tournament na ito, ang taong may pinakamalaking kapangyarihan ay si Kapitan Jin. Siya ang pangalawang pinakamataas sa bilangguan at siya rin ang pinuno ng armadong pangkat. Si Jin ang talagang kumokontrol sa huling tournament at siya rin ang nagpapasya kung sino ang mananalo o matatalo. Sa kabutihang palad, si Kapitan Jin ay isang kababayan ng propesor at tinulungan niya si Johan na ipakilala kay Jin. Sa tanghalian noong araw na yon, umupo sila sa tapat ni Jin upang mag-usap ng masinsinan. Hindi nag-aalangan si Jin na suportahan ang isang bagong manlalaro, ngunit mataas ang kanyang hinihingi. Kung mananalo si Johan, kailangan niyang ibahagi ang 60% ng premyo kay Jin, at kung matalo, ang halagang iyon ay ibabawas sa kita ng kanyang trabaho. Gayunpaman, sa kanyang matinding pagnanais na maghiganti, pumayag si Johan sa alok. Sa rekomendasyon ni Kapitan Jin, opisyal na pumasok si Johan sa huling torneo. Gayunpaman, ang una niyang laban ay hindi naging madali dahil hinarap niya ang gang mula sa kasino ng templo. Ang mga taong ito ay nagpakita na ng kanilang kasanayan sa paglalaro ng baraha noon at sa pagkakataong ito, nagtulungan sila upang talunin si Johan. Iba sa mababang antas na paligsahan, ang huling paligsahan ay ginanap sa isang kapaligiran na napakatahimik na ang tanging maririnig ay ang tunog ng pagtambak ng mga chips. Pinanatili ni Johan ang mabagal at tiyak na estilo ng paglalaro, naghihintay ng pagkakataon para sa isang counter-attack. Biglang, lumitaw si Xeong-o at pinalayas ang mga kalaban mula sa mesa upang makisali sa laban kay Johan. Noon, nagdulot si Johan ng kahiyahiyang pagkatalo kay Xeong-o at sa pagkakataong ito, malamang ay gusto niyang magbayad si Johan. Ayaw ng patagalin ang laro, nagpasya si Johan na pabilisin ang takbo at hindi bigyan si Xeong-o ng pagkakataong maghiganti. Mahigpit niyang hinawakan ang mga chips at nagsimulang sumalakay ng sunod-sunod, nalampasan ang tunog ng pagtambak ng mga chips ng kalaban. Bago ang laban na ito, nagbigay ng espesyal na pagsasanay ang propesor kay Johan. Bukod sa pagtuturo sa kanya ng mga diskarte sa paglalaro ng baraha, itinuro din ng propesor kay Johan ang mga tricks sa pagmamanipula ng mga kalaban. Sa pamamagitan ng mga senyales mula sa mga galaw, kulay ng chips, at tunog na nililikha kapag nagbabanggaan ang mga chips. Alam na ito ni Johan noon kaya nagpasya siyang gamitin ang taktikang umatras upang sumulong, sinusubukang maglaro ng mag-isa upang manalo. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang sirain ang komunikasyon sa pagitan ng mga kalaban at tapusin ang laban. Ang nakakagulat, sa halip na bitagin si Johan, ginamit ni Xeong-o ang isang lihim na senyal upang ipaalam sa kanya ang kanyang sariling baraha at ang baraha ng kalaban. Nagpatuloy ang laban ni na Johan at ng monghe at ang kapalaran ay napagdesisyonan ng huling baraha. Tinalikuran ng monghe ang huling baraha na may ngiti sa mukha na nagpangamba kay Johan. Ngunit lumabas na ang barahang iyon ay nagbigay ng matinding tagumpay kay Johan. Pagkatapos ng unang panalo, hindi maintindihan ni Johan kung bakit siya tinulungan ni Xeong-o. Kinabukasan, nang makipagkita siya kay Xeong-o, dinala siya sa rooftop upang mag-usap ng pribado. Inihayag ni Xeong-o na matagal na niyang napansin si Johan, ang taong may talino, tapang, at pagiging kalmado. Iyan ang mga katangiang kailangan ng isang mahusay na sugarol. Lahat ng pagkakataon na pinahirapan ni Xeong-o si Johan noon ay isa lamang pagsubok. Dahil sa kanyang katapangan, nalampasan ni Johan ang mga naunang yugto na iyon. Nakakagulat, ang propesor ay hindi isang master ng pagsusugal kundi isang aktor lamang. Ang lahat ng mga aralin sa pagsusugal na natutunan ni Johan ay idinisenyo ni Xeong-o. Gusto ni Xeong-o na sumali si Johan sa kanyang panig upang magkasama silang kumita ng pera sa mesa ng sugal. Nang mapagtanto ito, mabilis na tinalikuran ni Johan si Duson at sumali sa grupo ni Xeong-o. Pagkatapos ay inilipat si Johan sa medical room kung saan mas mahusay ang mga kondisyon kaysa sa selda. Naghanda pa si Xeong-o ng isang napakagandang suite para sa kanya. Hindi lang iyon, nagbigay din si Xeong-o kay Johan ng isang napakalaking regalo. Ang saksing matagal nang hinahanap ni Johan ay si Tai Guang sa kabilang silid. Gayunpaman, nawala sa taong ito ang kanyang kakayahang mag-isip at hindi makapag-react sa labas ng mundo. Nagpasya si Johan na huwag ibunyag ang totoong dahilan kung bakit niya hinahanap ang saksi kundi sinabi lang na may utang na pera sa kanya ang taong ito. Sinabi ni Xeong-o na wala nang ibang mahalaga ang taong ito maliban sa isang ESE device. Kaya naisip ni Johan na ang device na ito ay naglalaman ng mahalagang ebidensya. Pagsapit ng araw ng pagpapalabas ng pelikula, may plano si Duson na saktan ang isang bilanggo at malinaw na si Xeong-o ang kanilang target. Noong araw na yon, inutusan ni Duson si Johan na ilabas si Xeong-o, ngunit mabilis niyang napagtanto ang intensyon. Alam na niya noon pa na balak ni Duson na patayin silang dalawa ni Xeong-o. Tinulungan ni Johan ang isang bingi at pipi na bilanggo at isiniwalat ng taong ito ang plano ni Duson sa kanya. Dahil dito, nag-ayos si Xeong-o ng kanyang mga tauhan upang dumating at tumulong. Gayunpaman, ipinagbigay alam ni Duson sa mga gwardiya, kaya hindi nakarating ang tulong sa oras. Kinuha ang pagkakataong ito, sumugod si Duson at ang kanyang mga kasama na determinado na kunin ang buhay ni na Johan at Xeong-o. Wala nang ibang mapagpipilian, kinailangan
nilang magtiyaga at magpatuloy, bawat isa ay lumalaban ng mag-isa. Huwag tingnan ang mahinang pangangatawan ni Seong-o dahil sa pakikipaglaban, hindi siya nagpigil ng lakas. Kaya hindi niya kalaban ang mga tauhan. Ipinakita ni Johan ang isang walang takot na saloobin sa harap ng mga walang kwentang baguhan na ito. Siyempre, ito ay dahil din sa armor na ginawa nila mula sa plaster sa medical room. Sa proteksyon ng armor, tumagal sila ng medyo matagal, ngunit sa huli ay naipit pa rin si Seong-o ni Dusion. Sa grupong ito, isa lamang ang maaaring maging boss, at matagal nang hindi nasisiyahan si Dusion sa sitwasyon, kaya may gusto niyang mabawi ang posisyon na yon ngayon. Ngunit nang handa na si Dusion na kumilos, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga gwardya, at mabilis na nahuli ang lahat ng mga tauhan. Lahat ng mga gwardyang ito ay nasa panig ni Seong-o. Mabilis nilang tinalian si Dusion at ang kanyang mga tauhan at inihandog sila kay Seong-o. Susunod, binalak ni Seong-o na gumawa ng mga aksidente upang patayin silang lahat. Kabilang sa mga papatayin ay ang isang taong may dalawang mukha na nagtatrabaho para sa parehong panig. Iyon ay si Elder Professor, ang veteranong pribadong guro. Siya ang nagbunyag ng impormasyon na naging dahilan upang harangan ng isa pang grupo ng mga gwardya ang tulong mula sa mga tauhan ni Seong-o. Ang mapanlinlang na aksyon na iyon ay halos ikapahamak ni na Johan at Seong-o. Ngunit ang grupo ng mga gwardya na dumating sa oras ay talagang ang tulong na ipinagpalit ni Johan mula kay Kapitan Jin. Dahil pagkatapos manalo ng malaking halaga ng pera, ibinahagi niya ang 70% ng halagang iyon. Gayunpaman, bago pa mapatay si Ducheon at ang kanyang mga kasama, tumawag si Warden Sang-soo at sinabi na huwag itong palakihin at huwag maging malupit. Ito ang nagtulak kay Seong-o na sumunod. Gayunpaman, may mga malalaking personalidad pa rin sa bilangguang ito na ayaw mapansin. Ang mga personalidad na ito ay naninirahan sa isang espesyal na lugar ng kulungan. Kahit si Seong-o, isang bully, ay hindi nangangahas na galawin sila. Pagkatapos ng insidente, opisyal na naging kanang kamay ni Seong-o si Johan at ang kanyang katayuan ay tumaas ng malaki kumpara sa dati. Samantala, si Suzion, na nasa simbahan, ay bumulong ng isang pag-uusap na parabang nagpapaalala sa sarili na huwag kalimutan ang matinding paghihiganti mula sa nakaraan. Pagkatapos, isang babaeng pulis ang palihim na nakipagkita sa kanya at nagplano silang dalawa para sa isang lihim na investigasyon. Ang investigasyon ni Suzion ay tila nangangailangan ng tulong ni Johan. Kaya marami na siyang beses na sinubukang tulungan siya noon. Kasalukuyan, may dala siyang mga dokumento na may kaugnayan sa kaso ng pagpapahamak sa lola ni Johan. Pinili ni Suzion si Johan dahil pareho sila ng kalaban, ang masamang taga-usig na si Byung-gok. Nang marinig ang pangalang ito, hindi nag-atubiling pumayag si Johan na makipagtulungan kay Suzion. Upang makatulong, ang unang hakbang na kailangang gawin ni Johan ay kontrolin ang bilangguan ng mga sugarol. Sa totoo lang, kahit hindi hilingin ni Suzion, gagawin pa rin yun ni Johan para sa sarili niyang paghihiganti. Ngunit sa kasalukuyan, ang kanyang kakayahan ay malinaw na malayo pa sa kanila. Naglaan ng maraming pagsisikap si Seong-o upang sanayin si Johan at naghanda ng maraming espesyal na sesyon ng pagsasanay upang mapahusay ang kanyang kakayahan. Ang unang sesyon ng pagsasanay ay pakikipaglaban at ang pamamaraan ng pagsasanay ay napakasimple din. Handa siyang ihagis si Johan sa gitna ng mga bilanggo sa kasino ng templo. Sa pagharap sa isang pulutong ng mga kaaway, si Johan ay maaari lamang lumuha at sumugod. Matapos bugbugin hanggang sa umagos ang dugo sa kanyang ulo, sumugod si Johan sa pangalawang yugto ng pagsasanay. Dati, natutunan niya ang pagbibilang at mga senyales sa pagsusugal. Ngayon, kailangan niyang matuto ng isa pang mahalagang kasanayan sa pagsusugal, ang hand technique. Si Suzion ang magtuturo ng hand technique kay Johan. Maingat siyang naghalo ng baraha at inilagay ang 3 alas sa itaas habang lihim na itinago ang huling alas sa kanyang kamay. Napakahusay ng diskarte, ngunit tila walang talento si Johan sa aspetong ito. Nag-aral siya buong araw ng walang gaanong pag-unlad na nagdulot ng pagkadismaya kay Seong-hoon. Ang ikatlong sesyon ng pagsasanay ay upang tulungan si Johan na palawakin ang kanyang pananaw. Bagaman hindi siya makakalahok ng direkta sa mga laro ng baraha, maaari siyang tumulong sa mga high-level matches. Upang makasali sa mga laban na ito, ang bayad sa pagpasok ay 100,000 won bawat oras. Nagtrabaho si Johan bilang tagapagsilbi, nagtimpla ng tsaa at nagbuhos ng tubig, kumita ng kaunting tip at nagpalawak ng kanyang kaalaman. Sa mga ito, ang pinakamalaking kita ay hindi nagmumula sa mesa ng sugal kundi sa ilalim nito. Maraming opisyal at negosyante, kapag naubos na ang pera ay isasanla ang kanilang mga ari-arian at ang mga ari-arian na ito ay maaaring maging mahalagang ebidensya. Sa sandaling ito, pinaalalahanan ni Seong-hoon si Seong-o na si Johan ay bago pa. Ang masyadong maagang pagkahantad sa mga karanasang ito ay maaaring magdulot ng pagkadismaya sa iba pang mga kasama. Mukhang delikado ang sitwasyon ni Johan ngayon. Hindi nagtagal ay dumating si Suzion na may mga pasa sa mukha upang hanapin si Johan. Pagkatapos ng lahat ng mga pagsisikap, ang ebidensya
ebidensya na nakalap ni Johan ay may malaking bigat. Iyon ay isang surveillance video na nagpapakita na ang nag-abandona kay Johan ay si Chief Hyung ang nagpadala sa kanya upang maging espiya. Sa pagkakita sa pangyayaring ito, tuluyang gumuho si Johan. Galit siya dahil sa tuluyang pagkawala ng kanyang lola at takot na ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang espiya ay tuluyang malilibing. Madalas bumabalik si Chief Hyung upang bisitahin si Johan at nang tanungin niya ang tungkol sa investigasyon ng mga black spot, nakita niya muli ang chief na ito. Noong panahong iyon, napansin ni Johan na si Chief Hyung ay nagpapakita ng maraming senyales ng pagsisinungaling. Naalala ni Johan na si Chief Hyung ay napromote kamakailan. Walang itinatago pa, diretsahang sinabi ni Johan na pinatay niya ang kanyang lola. Ipinagbenta niya si Johan at ang iba pang mga kasamahan para sa pagkakataong umakyat sa posisyon. Nagalit si Chief Hyung, sinabing bastos si Johan at tumalikod, nagbabalak umalis. Ngunit hindi inaasahan, sa gitna ng galit, nagtago si Johan ng kutsilyo at handa nang maghiganti agad. Sinamantala ang pagkakataong bumisita si Chief Hyung, kumilos si Johan upang maghiganti at patayin siya. Ngunit lahat ng nangyari ay pawang imahinasyon lamang ni Johan. Batay lamang sa video na iyon, hindi siya makakasigurado na talagang ipinagkanulo siya ni Chief Hyung. Sa kasalukuyan, kailangang magtiis muna si Johan at maghintay hanggang sa mabunyag ang katotohanan bago siya kumilos. Sa katunayan, si Chief Hyung ay hindi ang pumatay sa ibang tao. Nakatanggap lamang siya ng tip sa lokasyon at pagdating niya, natuklasan niya na ang lola ni Johan ay naghihinalo habang sinusubukang iligtas ang isang tao, ngunit huli na ang lahat. Bumalik ang kwento 5 araw bago si Johan ay nag-aaral ng kalakalan kay Elder Cha at ilang beses na binugbog. Gayunpaman, patuloy na bumuti ang kanyang kasanayan. Isang araw, inutusan siya ni Elder Cha na hanapin ang lihim na notebook ng mga manlalaro sa high-level tournament na pinamumunuan ni Elder Hon. Dahil naghinala si Elder Cha na lihim na nagtatago ng pera ang mga taong ito, walang ibang pagpipilian, kinuha ni Johan ang misyon. Ngunit habang lihim siyang nag-imbestiga, nahuli siya ni Elder Hon. Nahuli si Johan habang pumapasok sa silid ng pagtatago ng record. Gayunpaman, hindi pinahirapan ni Elder Hon si Johan, kundi sinabihan lamang siyang umalis ng mabilis bago siya mahuli ng mga gwardiya. Pagkaalis ni Johan, gumamit kaagad si Elder Hon ng shredder upang sirain ang isang tala. Mukhang may tinatago siyang isang lihim na ayaw niyang malaman ng sinuman. Binalak ni Johan na siyasatin si Elder Hon upang malaman kung siya ang nagbabala sa kanya. Ngunit pagkatapos uminom ng isang tasa ng tsaa, nalason siya at kinailangang dalhin sa medical room. Marahil ito ang pangalawang babala ni Elder Hon. Gusto niya na manahimik si Johan, bumalik sa selda, at huwag nang magtrabaho pa para kay Elder Cha. Ngunit paggising niya, palihim na ginamit ni Johan ang telepono sa medical room upang tumawag sa labas, sinabing nakakita na siya ng ebidensya. Si Elder Hon ay nasa labas at nag-eavesdrop, ngunit inaasahan na ito ni Johan at nag-input ng peking numero ng telepono. Nang subukan ni Elder Hon na tawagan itong muli, hindi siya makakonekta. Gayunpaman, hindi sumuko si Elder Hon sa unang pagkabigo. Agad niyang natagpuan ang dalawang bagay na itinago ni Johan, isang voice recorder at isang kutsilyo. Sa puntong ito, bumalik ang kwento sa simula. Tumawag si Johan noon upang hilingin kay Chief Hyung na bisitahin ang bilangguan. Ang dalawang bagay na ito ay inihanda upang harapin siya, ngunit hindi ito ginamit sa huli. Samantala, tinanggap ng bilangguan ang isang mahalagang bisita, ang pinuno ng iyang corporation. Ang kanyang pangunahing negosyo ay nasa underground gambling industry. Noon, ang bilangguan ay may kasino na pinamamahalaan nila, ngunit nakialam si Enya o kaya't labis na hindi nasiyahan si Chairman Yang John bukod pa rito. Sina Yang John at Enya o ay dating magkakilala at may matinding galit sa pagitan nila na mahirap burahin. Noong bata pa si Enya o, pinarusahan siya ni Chairman Yang sa pamamagitan ng pagwasak sa kanyang lahi o pamilya. Sa labas ng bilangguan, natagpuan ni Sujeon at ng pulis babae ang impormasyon tungkol sa bata na nilinlang at ginamit noong araw na namatay ang lola ni Johan. Ang batang ito ay tahimik at hindi nagsasalita, na nagdulot ng maraming problema. Kasabay nito, naaalala ni Chief Hyung ang insidente kung paano siniraan si Johan. Nagpasya siyang mag-imbestiga simula sa numero ng telepono na nagpadala ng lokasyon ng malamig na bangkay ng lola ni Johan. Siguradong si Biyung ang nasa likod ng lahat. Unti-unting kumalma si Johan, ngunit sa kanyang pagbalik, hindi sinasadyang nakasalubong niya si Chairman Yang. Nagbigay siya ng isang malabong babala na mag-ingat na huwag masugatan ng talim. Pagkatapos, habang nakikipag-usap kay Johan, tila iniisip niya na ang binata ay ipinadala ni Enya o upang saktan siya. Bagaman hindi niya nakita ang talim, pagbalik niya, ang kutsilyo at voice recorder na itinago ni Johan sa kanyang medyas ay nagpapatindi sa hinala ni Enya o pagkatapos. Nakaranas si Johan ng malas nang siya ay isabit at naghahanda para sa isang bagong yugto ng pagpapahirap.
Wala nang ibang paraan, kaya napilitan si Johan na ikwento ang buong proseso ng kanyang pagkakakulong. Batay sa kakayahan ni Enya o sa pag-analisa ng mga tao pagkatapos ng maraming taon sa pagsusugal, tinantya niya na hindi nagsisinungaling si Johan at pinalaya siya. Matapos maresolba ang hindi pagkakaunawaan, tila nagkasundo ang dalawa. Bago nito, nakipag-ayos si Chairman Yang kay Enya o para sa isang sugal upang pagpasyahan ang pagmamay-ari ng kasino sa bilangguan. Nagpasya si Enya o napiliin si Johan bilang kinatawan upang makipaglaban kay Chairman Yang. Sa daan pabalik sa silid, nagdala si Taekwang ng maraming tagasunod upang ipahayag ang kanyang hindi pagkakontento sa pagpanig ni Enya o. Nang makita ito, hindi nagsalita ng marami si Enya o kundi ginamit lamang ang kanyang patpat at pinabagsak si Taekwang sa lupa. Nang makita ito ng ibang mga tauhan, hindi na sila nangahas na magsalita pa at tahimik na lang na nagbigay daan para sa dalawa. Pagkatapos noon, sinimulan ni Enya o ang espesyal na pagsasanay para kay Johan. Kailangan niyang master ang mga kasanayan sa pagsusugal sa loob ng 3 linggo bago magsimula ang laban. Personal na tinuruan ni Enya o ang mga teknik tulad ng paghahati ng baraha, pagtatapon ng baraha, at pagpapalit ng baraha. Matapos niyang mahasa ang mga teknik na ito, maaari nang ibigay ni Johan ang anumang baraha na gusto niya. Bukod pa rito, kailangan ding panatilihin ang mga teknik sa pagmememorya ng baraha at pagkontrol sa baraha. Gumamit si Enya o ng kalahating bola upang sanayin ang kakayahan ni Johan na tingnan ang baraha. Gumamit din siya ng mga salamin sa paligid upang suriin ang bawat galaw niya. Talagang mabilis na umunlad ang kakayahan ni Johan. Habang nag-aaral, ikinuwento ni Enya o ang tungkol sa pag-aaway nila ni Chairman Yang. Noong bata pa siya, sikat si Enya o dahil sa kanyang mahusay na kakayahan at nanganib ang posisyon ni Chairman Yang sa mundo ng mga kriminal. Sa isang mapagpasyang laban, nagbayad ng mahal si Enya o para sa kanyang kawalan ng karanasan. Ang hindi nakasulat na tuntunin sa mesa ng sugal ay huwag mahuli, kung hindi, magkakaroon ng matinding parusa. Matapos matuklasan ni Chairman Yang ang kanyang teknik, isang mahalagang bahagi ng katawan ni Enya o ang pinutol ngunit kalaunan ay naibalik sa pamamagitan ng operasyon. Sa paglipas ng panahon, lalong gumaling ang teknik ni Johan habang papalapit ang araw ng laban. Nang dumating ang araw ng laban, dumating si Chairman Yang at ang kanyang babaeng katulong sa bilangguan na may agresibong saloobin. Ngunit inilagay ni Enya o si Johan, isang bata pa, sa upuan. Sa isang sulyap pa lang, makikita na ang malaking pagkakaiba sa lakas ng loob ng dalawang panig. Ang laban ay walang patakaran sa pagtatapos, at ang 4 na tao ay nagpapalitan sa paghahati ng baraha na nagpapahintulot sa paglalaro ng baraha. Gayunpaman, kailangan mong linlangin ang mata ng iyong kalaban upang manalo. Unang naghati si Chairman Yang ng baraha at nakakuha ng 7 at 8. Si Johan ay may nakatagong set ng baraha at ang kanyang public set ng baraha ay may fighting cards. Kung isasama ang basic card, maaaring makakuha si Chairman Yang ng 4-card set. Samantala, si Johan ay mayroon ding napakalakas na set ng baraha. Mula rito, makikita na ang estilo ng paglalaro ni Enya o ay napakatuso. Ngunit sa kabutihang palad, parehong naglaro ng kaunti lamang sina Enya o at Johan at mabilis na nag-fold na umiwas sa unang round ni Chairman Yang. Susunod, turn na ni Enya o na maghati ng baraha. Ngunit ang kanyang teknik pagkatapos ng maraming taon ay hindi rin maaaring baliwalain. Maaaring makakuha ni Chairman Yang ng sunod-sunod na set ng baraha mula sa basic at public card. Samantala, si Enya o ay may angkop na set ng baraha para harapin ito. Ang diskarte ni Chairman Yang ay maingat din, kaya rin nag-fold siya nang hindi nag-isip ng matagal. Kahit papaano, nandoon pa rin si Johan sa tabi para maghugas siya ng kamay at tingnan ang sitwasyon. Gayunpaman, laging pinipili ni Johan na maghati ng baraha at hindi madaling ilantad ang kanyang mga baraha. Sa ganoong paraan, naglaro ang 4 ng maayos sa loob ng ilang rounds na nagpahirap sa pagtukoy ng sitwasyon sa mesa. Sa sandaling ito, nakita ni Enya o na nasa mabuting kondisyon na si Johan at agad na sininyasan siyang ilabas ang kanyang mga baraha. Gayunpaman, paanong ang 3 linggong karanasan ni Johan ay makakalusot kay Chairman Yang na nag-aral ng pagsusugal sa loob ng ilang dekada. Madali niyang natuklasan na ang teknik ni Johan ay hindi tumpak. Agad na kumilos si Enya o mahigpit na hinawakan ang kamay ng katulong at natagpuan ang mga baraha na nakatago sa kamay nito. Lumalabas na naghihintay si Enya o na ilabas ni Johan ang kanyang baraha para matuklasan at para mawala ang pag-ingat ng katulong na nagbibigay oportunidad sa kanyang kasamahan na magkamali. Kung maalis ang katulong, mawawala kay Chairman Yang ang kanyang kanang kamay, habang si Johan, na baguhan lamang, ay magiging isang isasakripisyo na piyesa. Malinaw na nakita ni Chairman Yang ang mga kalamangan at dehado sa sitwasyong ito. Sa huli, pinatunayan ng laban na nanalo si Eliao. Wala siyang ibang pagpipilian, kundi tanggapin ang pagkatalo at isuko ang kanyang intensyon na bawiin ang kasino sa bilangguan. Gayunpaman, ang pagiging isang piyesa sa kamay ng iba ay hindi labis na inabala si Johan. Ang panahong ito ng pagsubok ay humubog sa kanya
kanya bilang isang taong may matibay na puso sa mundo ng pagsusugal. Pagkatapos ng isang buwan, nakabawi si Taekwang mula sa kanyang mga pinsala. Ang una niyang ginawa pagbalik ay ang makipag-ayos kay Johan. Wala na si Elia o dahil tapos na ang kanyang sentensya, kaya wala nang magpoprotekta kay Johan. Ang mahalaga ay ang kredibilidad ni Taekwang sa bilangguan ay mas mataas kaysa kay Johan. Kahit na itinalaga ni Elia o si Johan bilang kanyang kahalili, wala itong epekto. Nang makita ang isang bagong labanan na malapit nang magsimula, hindi na gumawa ng anumang aksyon si Johan. Ibinigay niya lang ang lahat kay Taekwang at pagkatapos ay inihayag ang dalawang mahalagang punto. Una, si Johan ay walang pakialam sa pera sa kasino ng bilangguan, kaya ang bahagi niya ay maaaring mapunta lahat kay Taekwang. Pangalawa, may koneksyon si Johan sa piskalya, kaya kung gusto siyang saktan, kailangan niyang pag-isipan itong mabuti. Si Taekwang ay matalino din kaya mabilis niyang naunawaan ang sitwasyon. Bakit hindi na lang magtrabaho para kumita ng pera sa halip na makipaglaban kay Johan hanggang sa huli? Kaya, siya at ang kanyang mga tauhan ay nagpahayag ng kanilang pagsunod kay Johan. Sa gayon, matagumpay na kinuha ni Johan ang posisyon ni Elia na mas nagpalapit pa sa kanyang matagumpay na paghihiganti. Nang matatag na ang kanyang posisyon sa bilangguan, nagdala si Suzion ng bagong balita. Sinabi ng batang lalaki na nilinlang noong araw na namatay ang lola ni Johan na ang kanyang ama ay dating isang senior executive sa isang dayuhang bangko. Ngunit pagkatapos, bigla siyang umuwi sa bansa at nagtrabaho sa virtual finance sector. Ang pag-imbestiga kung ano ang ginagawa ng ama ng bata ay makakatulong upang matukoy ang puwersa sa likod ng insidente ng pagkatunaw ng lola ni Johan. Gayunpaman, ang pag-imbestiga nito ay nangangailangan ng paggamit ng isang napakalakas na network ng koneksyon. Sa bilangguang ito, may isang gusali na tinatawag na Tianxian Luting Xianlo kung saan nakakulong ang mga matataas na opisyal. Bagaman ni si Johan ay makakagawa ng maraming pera tungkol sa bagay na ito, maging ang direktor ng bilangguan ay hindi makakatulong. Napilitan si Johan na magpanggap na taga Tianxianlo, kusang loob na makipag-ugnayan sa direktor ng bilangguan sa pag-asang matutulungan siyang makapasok ng isang beses. Nang marinig niya na may isang mataas na tao mula sa Tianxianlo ang gustong makipagkita kay Johan, ang direktor ng bilangguan ay hindi nangahas na magtanong ng marami o mag-atubili at agad na pinayagan siyang makapasok. Bagaman balak ni Johan na humingi ng tulong sa direktor ng bilangguan, hindi niya inaasahan na nagtatrabaho pa pala ang direktor para sa empleyadong ito. Makikita na ang Tianxian Luting Xianlo ay talagang isang lugar na puno ng mga lihim. Sa ganoong paraan, walang nakuhang impormasyon si Johan at na-block sa labas. Wala nang ibang paraan, kaya humingi na lang siya ng tulong kay Suzion. Nagkataon na may kakilala si Suzion sa empleyadong ito. Ang empleyado sa Tianxianlo ay nagngangalang Kim Beong, ang boss ng Loan Shark Group No. 4. Isa rin siya sa mga nangungunang sugarol sa mundo. Nagplano si Johan na suhulan si Kim Beong ng ginto upang papasukin siya sa Tianxianlo. Ngunit ang isang tao tulad ni Kim Beong ay hindi madaling suhulan ng pera. Ang negosasyong ito ay hindi nagdala ng anumang resulta para kay Johan. Gayunpaman, bukod sa pagpapakilala kay Kim Beong, nagdala pa si Suzion ng ilang impormasyon mula sa labas. Ang mga nasa likod ng mga tiwaling piskal tulad ni Beongguk ay ang grupo ni Chairman Yang. Bagaman ni si Chairman Yang ay isang subordinate lamang, ang kanyang nakatatandang kapatid, si Yang Hua, ang tunay na boss. Nang malaman ito, naisip ni Johan na isali si Enya nakalalabas lang sa bilangguan dahil mayroon na silang isang kalaban ngayon. Bukod pa rito, kailangan ding humanap ni Johan ng paraan para lampasan si Warden Sangsu. Ginamit niya ang pagkakataong tumulong sa direktor ng bilangguan sa pamamahala ng kasino upang palihim na makipag-ugnayan sa mga mahahalagang bilanggo. Sa dilim ng gabi, binuksan nila ang safe ng direktor ng bilangguan kung saan nakalagay ang lahat ng impormasyon tungkol sa pera ng mga bilanggo. Pagkatapos, natagpuan ni Johan ang bilanggo na namamahala sa pananalapi ni Kim Beong at inalis ito. Agad namang pumunta si Kim Beong kay Johan ng gabing iyon upang makipagnegosasyon. Humingi si Johan ng tulong sa koneksyon ng Tianxian Luting Xianlo upang imbestigahan ang kaso ng bata na naging dahilan ng pagkasira ng kanyang lola. Pumayag si Kim Beong, ngunit kailangang tulungan muna siya ni Johan sa isang bagay. Bagaman hindi alam ang kondisyon, pumayag agad si Johan. Kinabukasan, sa ilalim ng kaayusan ni Kim Beong, nagkaroon siya ng pagkakataong lumabas pansamantala mula sa bilangguan. Ang kailangang gawin ni Johan ay napakasimple lamang maghatid ng isang liham para kay Kim Beong. Gayunpaman, nagpadala si Suzion ng pulis babae upang makipagtulungan sa kanya upang lihim na protektahan si Johan kung sakaling may mangyari masama. Pagkatapos, dinala ni Johan ang liham sa napagkasunduang lugar. Ang lugar na ito ay napakalihim at lahat ng tao ay nakasuot ng kapote na mukhang gumagawa ng mga kadudadudang bagay. Hindi inaasahan, ang pinuno ng grupo ng mga taong ito ay ang boss ng temple gambling pagsusugal sa templo. Lubhang nagulat si Johan at gusto na lang tumakas agad. Ngunit nagpadala ang boss ng isang misteryosong lalaki
lalaki na punong-puno ng sugat at inutusan ang lalaking ito na itapon ang bangkay. Ang misteryosong lalaki na nais ni Kim Beong na makilala ni Johan ay naaresto na bago pa man kayabi hindi siya nagkita. Biglang, ang misteryosong lalaki ay nagalit, pinabagsak ang mga tauhan at hiniling na sumama si Johan sa kanya. Nang makita ito ng boss ng Temple Gambling, gusto niyang baliktarin ang sitwasyon. Ngunit sinamantala ni Johan ang pagkakataon at kasama ang misteryosong lalaki, tinalo nila ang boss. Pagkatapos ng pagresolba sa sitwasyon, tumakas sina Johan at ang misteryosong lalaki. Samantala, ang boss ng Temple Gambling, na mahigpit na binabantayan ng pulis babae, ay sa wakas ay naaresto. Nang maaresto ang boss, nagpadala ang kanyang pinuno ng isang truck upang harangan ang sasakyan ng pulisya at iligtas ang boss ng Temple Gambling. Samantala, dahil sa matinding pinsala, nawala ng malay ang misteryosong lalaki. Kinailangan ni Johan na makipag-ugnayan kay Suzion upang dalhin ang lalaking ito sa ospital at itago ang mga alaala. Kaya ang misyon ni Kim Beong ay kailangan munang itigil. Nang may kaunting oras pa bago bumalik sa bilangguan, nagpasya si Johan na makipagkita sa batang biktima. Nakita niya ang bata sa isang ulilaan, ngunit sa kasamaang palad, sinundan pa rin sila ng boss ng Temple Gambling hanggang doon. Lumabas na noong nagkita sila dati, nilagyan si Johan ng tracking device. Kaya napilitan siyang makipag-away muli sa boss ng Temple Gambling. Ang nakakagulat ay hindi tumakas ang bata, kundi naghanap ng pagkakataon na atakehin ang boss. Pagkatapos, umalis siya kasama si Johan sa ulilaan. Narinig ng bata ang kanyang lola na binanggit ang mga taong gustong saktan siya. Ipinangako niyang tutulungan si Johan na imbestigahan ang kaso dahil ang ama ng bata ay nasa kamay ng mga taong iyon ngayon. Ang pumalit sa ama niya ang siyang salarin sa pagkatunaw ng lola ni Johan. Habang papalapit ang katotohanan, patuloy na humabol ang boss ng Temple Gambling. Wala nang ibang paraan, kaya napilitan si Johan na dalhin ang bata at tumakas. Hindi inaasahan, pagkatapos tumakbo ng ilang sandali, isang sasakyan ang biglang bumangga sa kanila. Hindi nasaktan si Johan, ngunit ang bata ay malubhang nasugatan at maaaring hindi makaligtas. Mas nakakagulat pa, si Yang Hua ang nagmamaneho ng sasakyan. Nang bumaba si Yang Hua sa sasakyan, agresibo niyang hiniling kay Johan na ibigay ang liham. Agad namang nagmaneho si Suzion at binangga si Yang Hua upang iligtas si Johan. Si Yang Hua ay isang brutal na tao kaya mabilis siyang tumayo at sumugod sa sasakyan ni Suzion at sinira ang bintana ng sasakyan. Dahil dito, agad na nagpreno si Suzion, inikot ang sasakyan at umalis. Naakit ng ingay na ito ang atensyon ng mga tiwaling piskal. Dahil dito, nagbigay muli ng pansin ang mga opisyal sa kaso ni Johan. Nang bumalik sa bilangguan, hindi nasiyahan si Kim Beong sa gulo na ginawa ni Johan. Ngunit dahil naprotektahan ni Johan ang liham, wala nang masabi pa si Kim Beong. Pagkatapos, ipinaalam ni Suzion kay Johan na ang misteryosong lalaki na nailigtas ay walang anumang impormasyon ng pagkakakilanlan. Higit pa rito, ganito rin ang lahat ng tumulong kay Kim Beong. Lumabas si Yang Hua dahil dati siyang tauhan ni Kim Beong. Sino ang mag-aakalang nagkaisa pala ang dalawa para puksain siya? Ipinakulong nila siya, ngunit sa kabila nito, palagi silang nag-ingat kay Kim Beong upang maiwasan ang paghihiganti niya. Dahil palagi siyang nagtatago sa Chen Xianlu Ting Xianlo, walang magawa ang magkapatid ni Chairman Yang sa kanya. Si Johan ay hindi pinalad dahil nagpasya ang mga tiwaling piskal na alisin ang banta na ito sa bilangguan. Bukod pa rito, dahil patay na ang bata, kailangan ng salarin ng isang tao na ako sa kasalanan. Siyempre, ang pagpipiliang ito ay napunta sa boss ng Temple Gambling. Naramdaman ng boss na may mali kaya nagpasya siyang kumilos muna. Sa huli, nakatakas siya mula sa pagkubkob sa pamamagitan ng paggawa ng malupit na hakbang. Samantala, sa bilangguan, umasa si Johan sa pahiwatig mula sa bata upang magbukas ng isang online account at hanapin ang tunay na pumalit sa ama ng bata. Hindi inaasahan, ang katotohanan ay napakalupit kaya agad siyang bumagsak. Ang nakita ni Johan ay huwag na muna nating banggitin at tingnan muna natin ang ginawa ng mga opisyal. Upang harapin si Johan, na nagdudulot ng gulo, ang tanging paraan ni Hazo ay alisin ang buong sistema ng bilangguan. Kaya sinubukan niyang makipag-ugnayan sa mga bilanggo sa loob ng bilangguan upang makita kung may makapagbibigay ng impormasyon sa loob. Naghanda si Johan ng maaga, kaya karamihan sa mga bilanggo, nang marinig na bibisita ang piskal, ay umiwas. Ang mga gustong magbenta ng impormasyon ay ikukulong muna para mawala ng pagkakataong makipag-ugnayan. Ang dalawang mukha na propesor na natuklasan ni Johan noon ay palaging may galit sa kanya. Kaya naghanap ang propesor ng pagkakataon na gamitin ang trabaho niya sa paglilinis upang magpadala ng impormasyon tungkol sa kasino sa mga opisyal. Ilang araw pagkatapos ng high-level tournament sa kasino sa bilangguan, dumating ang mga opisyal kasama ang grupo ng mga piskal na gustong pumasok. Nakatanggap si Johan ng babala mula sa gwardiya at si Enya Hoon ay naglinis ng eksena, sinimulan ang pagwasak sa mga natitirang ebidensya sa kasino. Sa ganitong
paraan, maraming sugarol ang umalis sa likod na pinto ayon sa nakaplanong iskema. Sa sandaling umalis na ang lahat, ang tanging natira ay ang pagtatapon ng mga gamit sa pagsusugal. Ngunit hindi pumanig ang kalikasan sa mga sugarol dahil umulan ng malakas noong gabing iyon. Kahit na sinunog na ang gasolina, ang malaking bilang ng mga kagamitan sa pagsusugal ay hindi pa rin nasunog ng tuluyan. Bagaman nang dumating ang piskal, nalinis na ang mga bakas ng kasino. Ngunit sa natitirang mga pahiwatig at network ng koneksyon, tinalo pa rin ng mga opisyal ang kasino. Ang buong sistema, mula sa direktor ng bilangguan hanggang sa mga gwardiya, ay pinalitan. Kahit ang mga lugar ng detensyon ng mga bilanggo ay muling inayos. Pagkatapos, ang mga tauhan ni Johan ay inilipat lahat sa bilangguan ng kaaway. Sina Juan at ang iba pa ay binugbog, at si Johan ay ikinulong kasama ni Dusion. Kailangang malaman na ang mga taong ito ay labis na galit kay Johan. Mabuti na lang at espesyal na sinanay si Johan ni Enya o sa pakikipaglaban sa maraming tao sa bilangguan. Sinamantala niya ang pagkakataong lumaban upang umatake muna at naging mas malakas ang atake kaysa sa kalaban. Anumang matigas na bagay sa selda ay maaaring maging sandata sa ilalim ng kanyang kamay. Matapos patumbahin ang maraming tauhan ni Duson, si Duson na mismo ang umatake. Sa sitwasyong ito, upang protektahan ang kanyang buhay, kailangang patayin ni Johan ang amo ng kalaban. Humanap siya ng pagkakataon na itulak si Duson sa sandata ng ibang tao, na ikinasugat at ikinamatay agad ni Duson. Nang makita na may nangyaring pagpatay sa simula pa lang ng kanyang panunungkulan, ayaw nang magkaroon ng isa pang kaso ng pagpatay ang bagong direktor ng bilangguan. Kaya kinailangan niyang ilipat si Johan sa ibang bilangguan para makahanap ng paraan ang mga opisyal na kumilos sa ibang lugar. Wala nang ibang pagpipilian si Johan kundi piliing sumali sa grupo ni Kim Bayong. Nang malaman ng balita, pumayag si Kim Bayong na protektahan si Johan para hindi siya mailipat. Ngunit ang kondisyon ay pagkatapos ng ilang buwan, kapag natapos na ni Johan ang kanyang sentensya, kailangan niyang patayin ang isang tao para kay Kim Bayong. Kahit na isa lang itong tao, pumayag agad si Johan. Paglabas niya sa bilangguan, ang unang taong gustong patayin ni Johan ay hindi ang mga opisyal o si Bayonggok. Sa sandaling ito, nagkaroon ng malaking pagbabago. Sa katunayan, ang account na iniwan ng bata ay naglalaman ng video tungkol sa huling sandali ng lola niya. Kahit sa panaginip hindi niya inasahan na ang taong gumawa nito, nang mahayag ang mukha, ay si Enyao. Agad na naramdaman ni Johan na siya ay niloko at pinagtaksilan. Sa pagtingin muli sa sitwasyon, makikita na ang bata ay hindi masamang tao. Kaya, bakit dinala ng bata ang lola ni Johan sa mapanganib na bitag na ito? Ang dahilan ay ang ama ng bata, ang accountant na si E, ay kinidnap. Noong panahong iyon, isang taong nakamaskara ang nagsabi sa bata na dalhin ang lola ni Johan sa isang lugar upang mapalaya ang kanyang ama. Para iligtas ang kanyang ama, sumunod ang bata sa utos ng nakamaskara. Hindi alam na ito ang magiging sanhi ng kamatayan ng lola ni Johan. Si Johan ay makatuwiran kaya hindi niya sinisisi ang bata, kundi ang mga nasa likod nito, na walang iba kundi si Enyao. Bagamat siya ang gumawa ng aksyon, tiyak na hindi basta-basta nanakit si Enya o sa kanyang lola. Mayroong isang mastermind sa likod nito na walang iba kundi ang mapanlinlang na si Kim Bayong. Kahit na si Kim Bayong ay isang kalaban, sa ilalim ng kanyang pamumuno, wala nang ibang pagpipilian si Johan kundi sumunod. Higit pa rito, ang taong hiniling niyang patayin ni Johan ay walang iba kundi ang accountant na si E noong panahong iyon. Dahil gusto niyang manatili, pumayag agad si Johan nang hindi nag-isip. Pagkatapos, humingi ng tulong si Kim Bayong sa mga matataas na tao sa Tayansian Luting Sianlo upang matagumpay na mapanatili ang kaligtasan ni Johan hanggang sa matapos ang kanyang sentensya. Paglabas niya sa bilangguan, si Suzion lang ang sumundo sa kanya, ngunit ang mukha ng binata ay puno ng ngiti na parang nasa kamay niya ang lahat. Sa katunayan, nang matuklasan ni Johan na si Enya o ang gumawa ng aksyon, kinumpirma niya na ang nasa likod ng lahat ay si Kim Bayong. Kaya, sinadya niyang ayusin na ang propesor ang gumawa ng trabaho sa paglilinis at magpasa ng impormasyon sa mga opisyal. Pagkatapos, ang pagbagsak ng kasino sa bilangguan at ang pagpapanggap niya bilang isang bilanggo ay bahagi lahat ng kanyang plano. Parehong nasa ilalim ng plano ni Johan sina Kim Bayong at ang kanyang mga tauhan. Sa loob ng ilang buwan, dumaan siya sa matinding pagsasanay sa bilangguan. Kaya ngayon, sa pagpaplano niya ng bawat hakbang, malapit na niyang kontrolin ang kanyang kapalaran. Hindi lang si Johan, kundi pati si Chief Hyung ay palihim ding nagtitiis, naghahanap ng pagkakataon. Pareho sila ni Johan na gumawa ng magkatulad na mga pagpili. Sa isang party ng tiwaling piskal na si Bayonggok, biglang sumulpot si Chief Hyung at nagpahayag ng intensyong sumuko. Siyempre, hindi agad naniwala si Bayonggok kaya hiniling niya kay Chief Hyung na patunayan ito sa pamamagitan ng pagpatay kay Johan. Kung hindi siya makakasali sa grupo ni Bayonggok. Sa sandaling ito, wala nang mapuntahan si Johan at pumunta na siya sa tirahan na inayos para sa kanya ni Sujeon. 20 taon na ang nakalipas, nasangkot ang ina niya sa isang kaso ng pandaraya at nagpakamatay bago siya maaresto. Sa katunayan, ang nasa likod ng pandarayang ito ay isang tao mula sa gobyerno.
Hindi lang ang ina ni Sujeon ang pinagdusa, kundi mayroon ding tao sa likod na naglagay sa kanya sa impyernong kapaligiran upang magdusa siya ng husto. Matapos mag-imbestiga, nalaman niya na ang pinuno ng grupo ay si Beonggok. Dahil dito, buong pusong tinulungan ni Sujeon si Johan na mayroon ding kaparehong kaaway. Tungkol sa misyon na patayin ang accountant na si Yi, hindi kailangang gawin ni Johan ito ng mag-isa. Inalis ni Kim Beong ang malalaking panganib at humingi ng tulong kay Wonbong. Si Wonbong ay dating miyembro ng Special Forces at pagkatapos ay naging abogado, isang taong may kakayahan sa parehong panitikan at sining ng pakikipaglaban. Nalaman niya na ang accountant na si Yi ay nasa isang sauna at tinulungan si Johan sa paghahanap. Matapos maghanap ng ilang sandali, nakita rin ni Johan ang anino ni accountant Lee at sinunggaban siya kasama si Wonbong. Tila hindi nag-atubili si Johan na patayin si accountant Lee at pagkatapos ay maayos na tinapos ang malamig na katawan. Matapos mag-ulat ni Wonbong, nakita ni Kim Beong ang balita tungkol sa tuluyang pagpanaw ni accountant Lee sa pahayagan at mumiti ng may kasiyahan. Si accountant Lee ang responsable sa paglilinis ng pera para sa Kim Group. Ang kanyang pagpanaw ay nagpababa sa kontrol ng magkapatid na chairman niyang sa grupo. Kasabay nito, inilapit nito si Kim Beong sa pagbawi ng kanyang mga ari-arian. Tunay ngang matapos kumalat ang balita tungkol sa tuluyang pagpanaw ni accountant Lee, nagmadali ang Kim Group na magpatawag ng pulong. Ang grupo ay namamahala sa pamumuhunan, gayon din sa paglilinis ng pera, at ang kanilang mga pinagkukunan ng pondo ay binubuo ng isang katlo mula sa mga may-ari ng Cheonseonru. Bukod pa rito, mayroong isang katlo mula sa panlipunang kapital at ang natitirang isang katlo ay mula sa Macau Casino. Nang magkaproblema si accountant Lee, nagsimulang maputol ang financial supply chain. Sa sandaling ito, naramdaman ng mga boss na mas maaasahan pa rin si Kim Beong. Ito rin ang humantong sa paghihiwalay sa pagitan ng magkapatid na chairman niyang at ng iba pang mga pinuno sa grupo. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay batay sa kondisyon na si accountant Lee ay tuluyan ng napatay. Sa katunayan, hindi pinatay ni Johan si accountant Lee, kundi lihim niya itong itinago sa lugar ni Sujeon. Hindi inaasahan, ang sikretong ito ay natuklasan ni Wonbong sa pamamagitan ng listening device sa relo ni Johan. Nang marinig ni Kim Beong ang tunog mula sa listening device, ang kanyang mukha ay punong-puno ng kawalang katiyakan. Sa mga nakaraang taon, naloko na si Johan ng maraming beses, kaya hindi na siya ang inosenteng tao tulad ng dati. Siyempre, alam din niya na tiyak na siya ay minamanmanan. Kaya naman, noong araw na inasikaso si accountant Lee, nakipagtulungan si Johan kay Wonbong upang isagawa ang isang sunod-sunod na plano. Sa simula, ipinadala ni Kim Beong si Johan upang maghatid ng liham kay Wonbong, ngunit ang totoo ay upang lipulin silang dalawa. Mabuti na lang at nakaligtas silang dalawa at nakaalis sa delikadong sitwasyon. Lubos na nauunawaan ito ni Wonbong dahil napakaraming sikreto ni Kim Beong ang hawak niya. Kaya hindi maiiwasan na itapon siya ni Kim Beong na parang labis na kalakal. Ang pakikipagtulungan ni Wonbong kay Johan ang pinakamahusay na pagkakataon para baliktarin nila ang sitwasyon at mabuhay. Nang malaman ni Kim Beong na buhay pa si accountant Lee, nagplano siya ng bago. Bumaling siya kay Beonggok umaasang makakuha ng tulong mula rito. Gusto niyang tanggalin ang magkapatid na chairman niyang at bawiin ang kapangyarihan ng grupo. Samantala, si Johan at Wonbong ay gumagawa rin ng buong lakas. Ang layunin na ibinigay ni Wonbong kay Johan ay ang mga shareholder ng kumpanya ni Chairman Yang. Nang malaman ni Wonbong na lihim siyang sinisiraan ni Kim Beong, hindi siya nagmadali na patayin ito. Nahulaan din ni Johan na hindi talaga siya naglilingkod kay Kim Beong, kundi siya ay tao ng Cheonseonru na ipinadala upang bantayan si Kim Beong. Nang malaman ito, hindi na nagpabaya si Johan. Bagamat hindi siya kasing halaga ni Kim Beong, kalaban pa rin niya si Chairman Yang. Kaya sinimulan na ni Johan ang landas ng paghihiganti bilang isang Diyos sa pagsusugal. Ang mga nagtataglay ng shares sa kumpanya ni Chairman Yang ay may ugali ng pagsusugal. Kaya, napanalunan ni Johan ang mga shares mula sa kanilang mga kamay sa bawat taya. Malapit nang maging pampubliko ang kumpanyang ito, kaya ang mga shares na ito ay madaling tataas ang halaga at magiging mahahalagang ari-arian. Kasabay nito, nagsisikap din si Sujeon na maghanap ng mga taong makakatulong kay Johan. Isang sikat na sugarol na pangalawa lang sa magkapatid na Chairman Yang, si Jesu, ang napansin nila. Ang kanilang plano ay unti-unting makuha ang karamihan ng shares ng kumpanya sa pamamagitan ng pagtipon ng mga nakakalat na shares. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat dahil upang talunin ang magkapatid na ito, kailangan ng isang mas matinding atake. Sa kabutihang palad, sa araw na maging pampubliko ang kumpanya, tiyak na magsasagawa ng isang malaking laro ng baraha si Chairman Yang. Ito rin ang pagkakataon para kay Johan na magbigay ng mapagpasyang atake.
Siyempre, ang paunang kondisyon ay kailangan niyang makakuha ng imbitasyon para sa larong iyon ng baraha. Alam ni Chairman Yang na nakalaya na si Johan mula sa kulungan at sinimulan na nitong kolektahin ang kanyang mga shareholder ng baliw. Siyempre, handa na rin siya para sa labanang ito. Ang mga sugarol na nawalan ng lahat dahil kay Johan ay nasa kamay na rin niya ngayon. Isang sugarol na pamilyar kay Johan ang mabilis na nakahanap kay Seung Hwan, ang taong nakipaglaban sa kanya noon. Nakaranas si Seung Hwan ng mahirap na panahon matapos magsara ang kasino sa bilangguan, habang umangat naman si Johan. Ang pagkakaibang ito ay lalong nagpadama kay Seung Hwan ng galit kay Johan at nagdesisyon na tulungan si Chairman Yang. Dito naman, matapos makalusot sa mapanganib na sitwasyon si Johan, nakilala niya ang isa pang mapanganib na tao, si Seung Oh. Siya rin ang taong hindi maaaring mawala sa plano laban kay Chairman Yang. Sa katunayan, ang karamihan sa planong ito ay nagmula sa disenyo ni Seung Oh. Gayunpaman, pamilyar na si Chairman Yang kay Seung Oh. Kaya naisip ni Seung Oh na isali si Johan sa laro ng baraha para isagawa ang huling atake. Kinabukasan, naging matagumpay ang pagiging pampubliko ng kumpanya at tumaas din ng sobra ang presyo ng shares. Si Chairman Yang ay labis na nasiyahan sa pagtaas ng kanyang yaman. Agad siyang nag-organisa ng isang malaking laro ng baraha para magdiwang. Nang makitang inimbitahan si Johan, medyo nagulat si Chairman Yang. Ngunit nagtiwala siya na mababawi niya ang lahat ng shares na nawala. Bago umupo si Chairman Yang sa mesa, inalis na ni Johan ang lahat ng mga manlalaro sa mesa. Gayunpaman, ang mga taong ito ay pawang napakayaman, kaya hindi sila madaling maloko. Naroon din si Gyasu na kinontak ni Sujeon noon. Ngunit nauna nang nag-abiso si Chairman Yang sa mga manlalaro na lilipulin niya si Johan sa mesa ng baraha. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na makipagtulungan sa kanya ng maayos upang palibutan si Johan. Nang umakyat si Chairman Yang sa mesa, ang una niyang laro ay isang 3 of a kind. Ngunit hindi inaasahan, mayroon si Johan na 4 of a kind, kaya kailangang aminin ni Chairman Yang ang pagkatalo. Pagkatapos, ang card hand ni Chairman Yang ay dinomina muli ng card hand ni Johan na nagpatalo sa kanya ng isa pang laro. Pagkatapos, nakakuha si Chairman Yang ng pinakamalaking card at naisip niyang mababawi niya ang lahat ng chips ni Johan sa pagkakataong ito. Ngunit hindi inaasahan, ang card hand ni Johan ay isang mas mataas na 3 of a kind kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, nagsimulang mapansin ni Chairman Yang na mayroong mali. Sigurado siya may nagmamanipula sa mesa ng baraha, kaya palaging may mas mataas na card si Johan. Sa katunayan, matagal nang kinakalkula ni Johan ang laro ng baraha ngayon, kasama na ang pag-imbita ng kalaban kay Seung Hwan. Binayaran niya si Seung Hwan para maging double agent at ibunyag ang impormasyon niya. Pagkatapos, nakuha ni Johan ang listahan ng mga manlalaro at nangako na kukunin ang lahat ng benepisyo sa mesa ng baraha. Sa harap ng pagkakataon sa negosyo na walang panganib, sino ang tatanggi? Kaya, si Chairman Yang, na nag-akalang masusungaban niya si Johan, ay nakaharap ngayon sa isang pagtambang at hindi na makakaasa sa kanyang mga kasama. Wala na siyang pagpipilian kundi umasa sa kanyang swerte sa card na siyam at alas. Makakagawa siya ng malaking 3 of a kind. Buong tiwala na ipinahayag ni Chairman Yang na mayroon siyang siyam si at alas sa mga pampublikong baraha, habang si Johan ay may isa 0 at reyna na parehong uri na nangangahulugang mas maliit na 3 of a kind. Gayunpaman, buong tiwala ring ipinahayag ni Johan na ang susunod na tagumpay ay nakasalalay sa kanyang swerte. Bago ipahayag ang resulta ng laro ng baraha, tingnan muna natin ang ginawa ni Johan nang matuklasan niyang nais siyang saktan ni Chief Hyung. Nag-imbita si Johan kay Chief Hyung para mag-usap ng harapan. Nais ni Chief Hyung na patayin si Johan dahil lamang sa pinilit siyang pabagsakin si Beonggok at pinili niya ang paraang ito. Gayunpaman, maaari nang bigyan ni Johan si Chief Hyung ng ibang paraan upang pabagsakin si Beonggok. Kaya, hindi na kailangan nilang sirain ang isa-isa. Nang malutas ang krisis na ito, pumasok si Johan sa lungga ng tigre ng mag-isa at sumikat sa mesa ng baraha. Sa huling paghaharap, ginamit ni Johan ang teknik ng paghahalo ng baraha upang talunin si Chairman Yang sa pamamagitan ng 3 of a kind na alas at isa 0 kumpara sa 3 of a kind na alas at siyam nito. Kasabay nito, kumikilos din sina Seung Oh at Seung Hwan sa labas. Plano nilang kidnapin ang assistant na namamahala sa pananalapi ni Chairman Yang. Nang makita nila si Sumin, naunahan na sila ng isa pang grupo at kinuha siya. Ang grupong ito ay sa katunayan ay bahagi ng kalaban ni Johan. Pagkatapos, si Sumin ay nakidnap at nahulog sa kamay ni Kim Bayong. Sa kabilang banda, matapos makita ang kanyang matinding pagkalugi, galit na galit si Chairman Yang. Naghugot pa siya ng kutsilyo at nagbanta sa mga manlalaro sa mesa, humihingi ng paliwanag kung bakit nila tinulungan si Johan. Habang naguguluhan si Chairman Yang at naghahanap, hinugot ni Sujeon ang baril at itinutok sa kanya. Agad na naramdaman ni Chairman Yang na hindi niya kayang tapatan ang baril nito. Upang patunayan na totoo ang baril, binaril niya sa paa si Chairman Yang. Pagkatapos, kinontrol nila ni Johan si Chairman Yang at umalis sa pinangyarihan. Pagkatapos makalabas ng kasino, pinakawalan nila si Chairman Yang. Agad namang naglabas si Chairman Yang ng malaking pabuya upang tugisin sina Johan at Sujeon.
Walang sinuman ang nag-akala na pipiliin ni Johan ang prinsipyong ang pinakapeligrosong lugar ay ang pinakaligtas na lugar upang makapasok sa teritoryo ni Yang Hua. Pagkatapos, buong tiwala siyang nagsuot ng guwantes at nagdesisyong maghiganti para sa bata. Gayunpaman, matapos ang kanyang pagsasanay sa kulungan, hindi talaga siya kalaban nito. Sa kabutihang palad, naghanda na si Johan ng maaga kaya ginamit niya ang isang karayom na may pampamanhid upang pabagsakin siya. Gamit ang telepono at retinal information ni Yang Hua, kasama pa si Sumin na nahuli na noon. Sa wakas, nagtagumpay sina Johan at Sujeon na ma-access ang account ng Jin Yang Group. Ang account na ito ay naglalaman ng napakaraming itim na pera ng mga tycoon. Maaari ring sabihin na ito ang mahalagang ari-arian ng magkapatid na Chairman Yang. Matagal na siyang sinusubaybayan at ngayon ay nakakulong na siya dahil itinuturing siyang kasabwat ni Johan. Sa kasalukuyan, nakasuot ng baseball cap si Johan at tumatakbo sa paligid ng lungsod. Dahil sa kanyang pagiging palihim at mga kasanayan na natutunan mula sa maraming beses na pagtakas, nalampasan niya ang pagkubkob upang makasakay sa isang taxi. Gayunpaman, ang driver ng taxi ay si Hazo, ngunit pansamantalang hindi siya kalaban ni Johan. Sinabi niya na nagpasya na sina Bayonggok at ang mga tycoon na iwanan na ang magkapatid na Chairman Yang. Ang kaaway ng kaaway ay kakampi, kaya hindi sila dapat maglaban ni Johan sa ngayon. Gayunpaman, hiniling niya na bumaba sa sasakyan upang bumalik sa lungga ng masasamang tao. Sa katunayan, nang mahuli si Seong-o, naghanap ng isang lihim na lugar ang magkapatid na Chairman Yang at sinimulan ang unang pagtatanong. Pinilit nilang itanong kay Seong-o ang tungkol sa lokasyon at plano ni Johan. Kasabay nito, habang ina-access ang electronic account, pumunta si Accountant Lee sa bangko upang kumpirmahin ang transaksyon sa paglilipat ng pera. Handa na ang lahat kaya tinawagan ni Johan si Yang Hua upang itanong ang lokasyon ni Seong-o at naghanda na siyang makipagkita. Nang marinig ni Seong-o na gagamitin ni Johan ang pera sa account, upang makipagpalitan, siya ay nagulat at nagduda. Hawak ni Johan ang isang electronic account na nagkakahalaga ng trilyon-trilyon at pumasok sa teritoryo ng magkapatid na Chairman Yang. Sa isang pindot lang, ang lahat ng pera ay maililipat agad. Si Yang Hua, na nakasaksi na ng maraming malalaking kaganapan, ay hindi nataranta. Hiniling niya kay Johan na ilabas muna ang telepono, kung hindi ay mapanganib agad si Seong-o. Gayunpaman, tila hindi pinansin ni Johan ang banta, at hiniling kay Seong-o na lumabas. Alam ni Seong-o na hindi siya maaaring maging duwag sa sandaling ito, kaya tumalikod siya at umalis. Agad na nagtapon si Yang Hua ng isang throwing knife, na ikinasugat ni Seong-o. Sa nakita niya, mabilis na pinindot ni Johan ang pindutan ng paglilipat ng pera sa telepono. Tila hindi pinansin ni Johan ang sugat ni Seong-o samantalang ang magkapatid na Chairman Yang ay labis na nag-aalala sa pera. Dahil sa bigat ng pera, wala silang nagawa kundi hayaang dalhin ni Johan si Seong-o. Nang makasakay sa sasakyan, agad na itinapon ni Johan ang telepono. Akala ni Chairman Yang at ng kanyang kapatid na ligtas na ang lahat, hindi nila alam na kinukumpirma pa rin ni Accountant Louis ang transaksyon. Nang matapos ang proseso, ang pera sa account ay napunta pa rin sa kamay ni Johan. Kasabay ng pagkakaroon ni Seong-o sa kanyang kamay, lalong lumalapit si Johan sa pagkumpleto ng kanyang plano ng paghihiganti. Gayunpaman, hindi rin tanga si Seong-o. Kung ituturo niya na inupahan siya ni Kim Beong upang saktan ang ina ni Johan, hindi rin niya maiiwasan ang kaparusahan ng batas. Kaya, si Seong-o, sa kabila ng lahat, ay hindi umamin sa kanyang kasalanan. Sinubukan ni Johan ang lahat ng malumanay na paraan ngunit walang epekto. Kaya nagdesisyon siyang lumipat sa mas matinding pamamaraan. Nawalan ng malay si Seong-o dahil sa labis na pagdurugo sa kanyang paa. Samantala, iniisip pa rin ni Kim Beong na ganap na nasa ilalim ng kontrol niya si Johan. Ngayon, nakumpleto na ni Kim Beong ang mga pamamaraan upang magsagawa ng isang peking operasyon sa kadahilan ng pagpapagaling upang makalaya sa kulungan. Pagkalabas niya sa kulungan, ang una niyang gagawin ay ang asikasuhin si Johan at kunin ang ganap na kontrol. Gayunpaman, sa mata ni Johan, si Kim Beong ay isang taong malapit ng mamatay na kaya ang paghihiganti ay halos tapos na. Mabilis na na-diagnose si Kim Beong na may malubhang sakit at kailangang lumabas upang magpagaling. Dahil sa makataong dahilan, hindi na siya kailangang bumalik sa kulungan pa. Ngayon, kailangan na lang ni Kim Beong ng isang peking operasyon upang makumpleto ang mga pamamaraan. Nang tinignan niya ang balita sa ekonomiya sa telebisyon, nakita niya na nagbabalita ito tungkol sa istruktura ng shares ng kumpanya ni Chairman Yang pagkatapos ng listing. Ngunit hindi nakita ni Kim Beong ang pangalan ng kanyang kumpanya sa listahan ng mga malalaking shareholder. Sa wakas, hindi na nagkunwari si Johan, kaya ipinahayag niya na ang maruming pera at shares ni Chairman Yang ay ganap nang sa kanya. Mula ngayon, maaari nang magretiro ng maaga si Kim Beong. Nagtiwala siya dahil inakala niyang may suporta siya mula sa Cheon Seon-ru. Ngunit hindi niya inasahan na nakipag-ugnayan na si Johan sa mga maharlika ng Cheon Seon-ru sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Wonbong. Sa mata ng mga matatanda ng Cheon Seon-ru, si Kim Beong
Byung ay isang mapagkunwari na soro na palaging lihim na nangangarap tungkol sa kanilang pera. Samantala, si Johan ay isang pino at mas madaling kontrolin na binata. Bukod pa rito, ang motibo ni Johan ay hindi dahil sa pera kundi para lang maghiganti kina Kim Byung at Chairman Yang. Kaya, tinanggap nila ang ginawa ni Johan at ipinadala si Wonbong upang tulungan siya. Pagkatapos malaman ang tungkol dito, galit na galit si Kim Byung hanggang sa halos pumutok ang kanyang baga. Ngunit nang magsisimula na ang operasyon, binigyan siya ng nurse ng pampakalma. Ito rin ang dahilan kung bakit nakahiga siya sa kama ng ospital at hindi makagalaw. Higit pa rito, nang magpanggap si Wonbong na kanyang tagapag-alaga, ganap niyang kinontrol ang kanyang buhay. Gayunpaman, limitado rin ang kapangyarihan ni Johan dahil ang tunay na boss ay ang mga matatanda pa rin ng Cheon-seon-ru. Kaya ang paraan ng pag-asikaso kay Kim Byung ay dedesisyonan ni Wonbong. Hindi nakalimutan ni Wonbong na lihim siyang sinubukang patayin. Kaya direktang nag-utos siya na bigyan ng pampamanhid si Kim Byung at pagkatapos ay dinala siya sa isang liblib na lugar sa labas ng lungsod. Bukod pa rito, naroon din si Seong-o na nawalan ng malay noon. Ang susunod na misyon ni Seong-o ay ang patayin siya. Nang inutusan ni Kim Byung si Seong-o na saktan ang ina ni Johan, iyon ay upang kalabanin ang magkapatid na Chairman Yang dahil kailangan nila ang kooperasyon ni Johan. Gayunpaman, umaasa pa rin si Johan sa hustisya noon. Kaya nag-utos si Kim Byung nasaktan ang ina ni Johan at sinisi si Chief Hyung. Ginawa niya ito upang sirain ang lahat ng maaasahan ni Johan. Kaya wala nang magawa si Johan, kundi ituring sila bilang huling dayami at magtrabaho ng buong puso para kay Kim Byung. Upang patayin ang isang malupit na tao tulad ni Kim Byung, walang nararamdamang anumang bigat sa psikolohiya si Seong-o. Gayunpaman, dahil sa labis na pagdurugo at impeksyon sa sugat, nawalan ng malay si Seong-o sa lupa at naantala ang pag-asikaso kay Kim Byung. Ayaw itong gawin ni Wonbong ng mag-isa, kaya nakipag-ugnayan siya sa isang lumang kalaban ni Kim Byung upang asikasuhin ito. Dumating si Chairman Yang sa pinangyarihan at nang makita niya sina Seong-o at Kim Byung doon, hindi niya mapigilan ang tumawa. Agad siyang nag-utos na sunugin ng buhay si Seong-o at dalhin si Kim Byung upang pahirapan ng dahan-dahan. Kasabay nito, nakatanggap din si Yang Hua ng balita, kaya dinala niya ang kanyang mga tauhan sa pinagtataguan ni Johan at Sujeon. Gayunpaman, nang sumugod si Yang Hua sa silid ng may matinding lakas, mga pulis at piskal lamang ang nakita niya. Sa ganoong paraan, nahuli si Yang Hua at kinasuhan ng maraming krimen. Makikita na ang plano ng paghihiganti ni Johan ay nagaganap ng maayos. Si Kim Byung, ang taong nanakit sa kanyang ina, at si Yang Hua, ang taong nanakit sa bata, ay parehong nakaranas ng karma. Gayunpaman, ang impluwensya ng mga piskal na kinakatawan ni Byung-guk ay hindi pa nagagalaw. Nang tanungin ni Sujeon si Johan kung paano niya haharapin si Byung-guk, tiniyak niya na ikukulong niya ito. Ngunit hindi nasiyahan si Sujeon sa sagot na yon. Kung epektibo ang batas, matagal nang nakakulong si Byung-guk. Gayunpaman, ang katotohanan ay malaya pa rin siya at walang inaalala sa labas ng batas. Hindi nagtagal, nagpadala ng mga tao ang mga taikoon mula sa Macau sa Korea. Nang mahuli at makulong si Yang Hua dahil sa kanyang mga malubhang krimen. Ang kahilingan ng mga taikoon ay ibigay niya ang lahat ng mga dokumento na may kaugnayan sa grupo upang maisagawa ang paglilipat. Nang bumalik si Chairman Yang sa opisina ng grupo, kinokontrol na ito ng ibang tao. Tila ang mga dayuhang taikoon kasama ang tiwaling piskal at ang Cheon-seon-ru ay sumang-ayon sa desisyon na iwanan ang magkapatid na Chairman Yang at si Kim Byung. Gayunpaman, ang pag-iwan sa mga taong ito ay hindi nangangahulugang tatanggapin ni Byung-guk at ng iba pa si Johan. Ito ay dahil lang sa kasalukuyang nagsasagawa ng pag-inspeksyon sa korupsyon ang lungsod ng Santu, kaya hindi sila naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos at pansamantalang kailangang tanggapin ang pagpili ng Cheon-seon-ru. Hindi maikakaila na napakaswerte ng panahon ng pag-akyat ni Johan sa kapangyarihan. Mula sa isang nabigong tao na nahulog sa kailaliman, umangat siya bilang isang boss na namamahala ng trilyong halaga ng ari-arian. Ang taong tumulong kay Johan sa unang hakbang, si Seong-o, ay kasalukuyang inilalagay sa apoy. Sa ilalim ng liwanag ng apoy, bigla siyang nagmulat ng mata at tiningnan ang lahat sa paligid. Ang kanyang larawan sa isang kaawa-awang sitwasyon ay kabaligtaran ng kay Johan na nagmamalaki at mayabang. Nag-organisa ng isang malaking pagpupulong ang mga tiwaling piskal. Si Byung-guk, na karaniwang mayabang, ay tinawag ng pinakamalaking nakatatandang kapatid at hiniling na maghanda para sa paglilipat kay Johan. Karamihan sa maruming pera ng mga piskal na ito ay kailangang linisin sa pamamagitan ng grupo. Kaya napilitan si Byung-guk na makipag-ugnayan kay Johan upang makapagtrabaho pa rin. Upang ipahiya si Johan, nagpadala si Byung-guk ng isang grupo na pinamumunuan ni Hazo. Kasama ang isang grupo ng mga legal na empleyado, sumugod sila sa grupo sa ilalim ng dahilan ng investigasyon upang dakpin si Johan.
Sa harap ng sitwasyong ito, handa na si Johan sa kanyang pagbibitiw kaya nakipagtulungan siya at umalis kasama ng koponan. Nang dalhin siya sa harapan ni Byung-guk, nagkunwari si Johan na hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng lahat. Hindi siya nag-atubiling sabihin na ang kanyang layunin ay maghiganti para sa kanyang lola. Ipinabatid din niya kay Byung-guk na natapos na niya ang pag-asikaso kina Kim Byung, Chairman Iang, at Seong-o. Sa kasalukuyan, ang taong nasa likod na lamang ang huling target niya. Sinubukan niya ring tanungin si Johan kung alam niya kung sino ang nasa likod ng lahat. Sa pagkarinig nito, sinadya ni Johan na banggitin ang pangalan ni Director Hyung. Sinabi niya na sa simula ay hindi niya alam kung sino ang gustong mag-golden shower sa kanya. Ngunit nang siya ay lumabas ng kulungan at makita ang direktor na si Hyung na nagpadala ng tao upang saktan siya, nalaman niya na si Direktor Hyung ang nasa likod ng lahat. Agad na naunawaan ni Byung-guk na nahuli si Direktor Hyung sa pagtatangkang patayin si Johan. Pagkatapos noon, ipinakita agad ni Johan ang paggalang kay Byung-guk. Nangako siya na magbabayad siya ng mas malaking halaga kaysa kay Chairman Iang noon kung tutulungan lang siya ni Byung-guk na maghiganti. Sa simula, hindi nagtitiwala si Byung-guk sa mga kilos ni Direktor Hyung, kaya pumayag siya agad na makipagtulungan kay Johan. Sa kabilang panig, si Kim Byung na dinala ni Chairman Iang ay nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Upang mailigtas ang kanyang buhay, handa siyang ialay ang lahat ng kanyang nalalaman. Dati, maaaring hindi pinansin ni Chairman Iang ang kanyang pakiusap. Ngunit ngayon, dahil siya rin ay nasa desperadong sitwasyon, nagpasya siyang huwag munang kunin ang buhay ng peking lobo na ito. Tungkol naman kay Direktor Hyung, matapos niyang malaman na may koneksyon si Johan at Byung-guk, nagsimula na rin siyang kumilos. Sino ang mag-aakala na ang una niyang nilapitan ay si Iang Hwa mismo? Gayunpaman, sa simula ay walang intensyon si Iang Hwa na makipagtulungan kay Direktor Hyung. Sa tingin niya, nasa labas pa ang kanyang nakababatang kapatid at ang pananahimik ay makakabuti para sa kanyang kapatid. Pagkatapos, tumawag si Iang Hwa kay Iang Jun gamit ang koneksyon niya kay Direktor Hyung. Gayunpaman, pinayuhan siya ni Iang Jun na huwag kumilos ng padalos-dalos at maghintay ng pagkakataon upang mabawi ang lahat. Ngunit matapos nilang magbaba ng telepono, si Kim Byung na nakatayo sa tabi niya ay patuloy na nag-udyok kay Iang Jun na sumugod. Parang sa paglalaro ng poker, ang depensa ay hindi makakapagpabago ng sitwasyon at kung gusto mong gumanti, kailangan pa rin ng diskarte. Si Iang Jun, na may mainit na ulo, ay tila mas pumapanig sa ideya ni Kim Byung. Samantala, nang bumalik si Johan sa Sujeon Group, siya ang pinakabalisa. Ang kanilang kalaban ay si Byung-guk lamang, at bilang resulta, kalmado pa rin si Johan na nakipagkita sa kanila ng maaga. Kahit alam ni Sujeon na gusto ni Johan na umatake mula sa loob upang sirain ang kapangyarihan ng mga tiwaling tagausig. Ngunit ito ay aabutin ng mahabang panahon at hindi mataas ang porsyento ng tagumpay. Kaya mas gusto pa rin niya ang paggamit ng karahasan upang lutasin ang problema. Nang marinig niya itong sinabi, hindi na nag-abalang makipagtalo pa si Johan. Nangako lang siya kay Sujeon na gagamit siya ng mga legal na hakbang upang lutasin ang problema at haharap sa legal na pananagutan. Samantala, si Direktor Hyung ay palihim na nakikinig sa pag-uusap ni Johan at Sujeon gamit ang isang listening device. Pagkatapos, seryoso niyang kinolekta ang mga recording ng dalawa. Hindi inaasahan na kinabukasan ay tinawag siya sa opisina ni Byung-guk. Doon, nakatanggap siya ng utos na ilipat mula sa sentral na rehiyon patungo sa mas mababang rehiyon. Ito ay isang paraan para maprotektahan ni Byung-guk ang kanyang peking imahe at humingi ng tulong kay Johan. Kung ihaharap ni Direktor Hyung ang mga recording ni Johan at Sujeon, maiiwasan niya ang paglilipat. Ngunit siya ay likas na matuwid na tao at naisip niyang ang mahalagang layunin ay ang harapin si Byung-guk. Kaya sa huli ay hindi niya isiniwalat ang mahalagang impormasyon. Gayunpaman, ayaw ni Direktor Hyung na malipat ng walang ginagawa. Kaya nilapitan niya ang isa pang tagausig na nag-imbestiga sa korupsyon sa loob ng organisasyon. Umaasa siyang makakahanap siya ng kaalyado upang harapin si Byung-guk. Pagkatapos, nagplano si Direktor Hyung na gamitin ang huling pagkakataon bago siya ilipat. Ang kapansin-pansin ay nilapitan siya ni Johan, nagpahayag ng pagnanais na makipagtulungan upang talunin ang Cheoncheonu. Dahil isa rin itong malaking isda na hindi naiiba sa mga tiwaling tagausig. Hindi inaasahan, ayon sa impormasyong ibinigay ni Johan, nang dumating siya sa kulungan, wala siyang nakitang sinuman mula sa Cheoncheonu. Lumalabas na ipinagkanulo ni Sujeon si Johan at lihim na nakikipagsabwatan sa warden upang makipagtulungan sa Cheoncheonu. Sinubukan niyang makipag-ayos sa Cheoncheonu upang palitan si Johan. Talaga bang ipinagkanulo ni Sujeon si Johan? Sa sandaling ito, isang dobleng gulat ang ibinunyag. Sa totoo lang, ilang araw na ang nakalipas nang makipag-usap si Johan kay Sujeon, alam niyang nakikinig si Direktor Hyung. Ginamit niya ang pagkakataong ito, isinakripisyo ang sarili para umangat si Sujeon sa entablado. Basta iniisip
ng Tiontianu na sila ay minamanmanan dahil sa kanilang away sa mga tiwaling taga-usig, ang mga malalaking tao na ito ay mag-isip ng paraan upang iligtas ang kanilang sarili. Sa katunayan, napakagastos ng plano ni Johan. Matapos marinig ng Tiontianu ang ulat ni Sujeon, nagpasya silang baliwalain si Johan. Kusa at buong puso si Johan na pinalitan siya ni Sujeon. Gayunpaman, mabilis din ang naging reaksyon ni Direktor Hyung. Ang kanyang pag-imbestiga sa Tiontianu ay dapat ay lihim ngunit sa huli ay nabigo, malinaw na may nagbigay ng paunang abiso. Hindi marami ang nakakaalam tungkol dito kaya naghinala si Direktor Hyung na baka si Johan ang nagkanulo sa kanya. Nagtanong pabalik si Johan kung sa paggawa ng ganoong bagay, siya mismo ang magiging biktima sa huli at kung ganoon ba siya katanga. Napagtanto ni Direktor Hyung na tama ang sinabi ni Johan, kaya sa huli ay kinumpirma niya ang dahilan. Ang impormasyon ay mula sa pakikinig ng palihim. Kaya nagplano siyang pumili ng isang araw upang suriin ang loob ng korporasyon. Nang marinig ito ni Direktor Hyung, lihim siyang nag-isip ng paraan para alisin ang kanyang listening device. Dahil bago pa man, nang imbestigahan ni Direktor Hyung ang Tiontianu, inaresto na niya ang mapagkukunan ng Bong Sourcebong. Kaya ang Tiontianu ay nawala ng tagapamahala na si Sourcebong at si Johan. Maaaring palitan ni Sujeon ang trabaho ni Johan, ngunit ang posisyon ni Sourcebong ay nangangailangan din ng papalit. Kaya nagpasya sina Sujeon at Johan na pumili ng isang hindi inaasahang kandidato. Nang gabing iyon, nilapitan ni Sujeon si Direktor Hyung at iminungkahi na siya ang pumalit kay Sourcebong upang maging bagong tagapamahala ng Tiontianu. Walang gaanong kapangyarihan si Direktor Hyung sa mga taga-usig. Ngunit ang makakaakyat sa Tiontianu ngayon ay talagang isang malaking tulong. Para sa Tiontianu, pinili nila si Sourcebong bilang tagapamahala dahil siya ay isang abogado at utusan. Si Direktor Hyung, bilang isang taga-usig, ay maituturing na isang premium na bersyon ni Sourcebong. Pagkatapos ng negosasyon, sa wakas ay sumang-ayon ang dalawang panig na magtulungan. Hindi nagtagal, nagkabisa ang utos ng paglilipat ng sistema ng pagsubaybay. Dahil dito, na-promote si Beongguk dahil sa black politics. Samantala, si Direktor Hyung, na dapat ay ipinatapon sa hangganan, ay na-promote din. Nangyari ito sa kanya dahil sa alyansa ng Tiontianu at iba pang matataas na ranggo. Nang marinig ni Beongguk ang balita na na-promote din si Direktor Hyung, tuluyan nang nawala ang kanyang pananabik sa pagdiriwang. Dahil ipinapakita nito na mayroong masamang puwersa na tumutulong kay Direktor Hyung, kaya isang lumang issue ang muling lumabas, ang orihinal na dahilan kung bakit nakulong si Johan. Ang saksing si Tae Hwang ay mayroong video ni Beongguk na tumatanggap ng black money sa kasino. Kailangan niyang tiyakin na hindi kailanman mailalabas sa publiko ang video na ito. Kasabay nito, biglang nakatanggap ng imbitasyon si Hyang Jun mula kay Sujeon. May galit pa rin siya dahil binaril siya ni Sujeon noon. Ngunit pinayuhan ni Kim Beong si Hyang Jun na samantalahin ang anumang pagkakataon kahit na ito ay isang bitad. Dahil para sa taong walang-wala, mayroon pa rin itong halaga. Kaya pinigilan ni Chairman Hyang ang kanyang galit upang makipagkita kay Sujeon. Napakasimple ng mensaheng nais iparating ni Sujeon. Plano niyang alisin ang posisyon ni Johan bilang manager sa korporasyon. Kaya maaari silang magtulungan upang makamit ang layuning ito. Kasabay nito, nagbigay din ng ideya si Sujeon kay Chairman Hyang kung paano mailabas si Hyang Hwa. Maaari silang magbigay ng panloob na impormasyon ni Sujeon at Direktor Hyung, kaya, sa proseso ng paglilipat ni Hyang Hwa, biglang sumulpot si Chairman Hyang at nagmaneho sa tabi ng kanyang kapatid. Agad na naintindihan ni Hyang Hwa ang ibig sabihin nito, sinamantala ang oras ng pagpunta sa banyo, pinatumba ang gwardiya, at tumakas. Sa puntong ito, handa na ang pagtatangka na pabagsakin si Beongguk. Susunod, kailangan ding umarte ni Johan sa harap ni Beongguk. Nabanggit kanina na ang ina ni Sujeon ay naging biktima sa financial scam ni Beongguk. Pagkamatay ng kanyang ina, ipinagbili si Sujeon ni Beongguk sa black market para maging prostitute. Ngayon, hindi na nakilala ni Beongguk si Sujeon bilang ang babae noon. Nang sabihin ito ni Johan, mabilis na naalala ni Beongguk ang kanyang enemy number 1. Ngayon, kapag inutusan lang ni Beongguk na gawing ginto si Sujeon, mahahawakan niya ang ebidensya ng kaso ng pag-golden shower niya sa ibang tao. Kailangan nilang gumawa ng patibong upang desidido si Beongguk na gawing ginto ang ibang tao. Kaya nagplano si Sujeon na mag-organisa ng isang setup para tawagin si Beongguk at kasabay nito, hanapin si Hyang Hwa. Dapat malaman na matindi ang galit sa pagitan ng dalawa matapos siyang iwanan ni Beongguk. Bukod pa rito, si Hyang Hwa ay isang napakatapang na gangster. Nararamdaman ni Hyang Jun na lihim siyang sinisira ni Sujeon, kaya hindi niya ito matiis at nais niyang alisin si Sujeon. Sa pagpupulong na ito, hindi nagpakita si Hyang Hwa kundi si Kim Beong ang humarap kay Sujeon. Ang mas nakakatakot ay direkta niyang itinuro na sina Sujeon at Johan ay magkasabwat.
Pagkatapos ay inihayag niya ang kanilang plano, halos ng buo. Pagkatapos noon, sinubukan ni Sujeon na gumamit ng baril para manakot, ngunit madali lang itong nasolusyonan ni Kim Bayong. Salamat sa warning software na kayang magpadala ng signal kung tuluyan na siyang mawawala. Gayunpaman, upang pigilan si Yang Hua na mawala ng kontrol, naglagay si Sujeon ng pampatulog sa tsa. Para sa kanya, sapat lang ang dosis, ngunit para kay Kim Bayong, medyo malakas ito. Matapos matumba si Kim Bayong, mahigpit siyang hinawakan ni Sujeon. Ayaw niyang makatakas muli ang Peking Lobo na ito. Sa wakas, lumabas na ang pinakamahalagang karakter, si Madam Lim. Nabanggit kanina ang tungkol sa tatlong malalaking amo ng korporasyon, at isa sa kanila ay isang Macau Tycoon. Si Madam Lim ang pinuno ng Macau Tycoon na yon. Kamakailan, ang sitwasyon ng korporasyon ay madalas na nagkakaproblema at hindi na mapakali ang Macau. Direktang pumunta si Madam Lim sa Korea upang alamin ang sitwasyon at harapin ang mga walang kakayahang empleyado sa Korea. Ang unang utos na ibinigay ni Madam Lim ay patayin si Johan, ang taong patuloy na nagdudulot ng gulo pagkatapos niyang manungkulan. Sa panig na ito, dahil peke si Kim Bayong at gumamit ng labis na dosis ng pampatulog, nang suriin siya ni Sujeon, na cardiac arrest siya at namatay. Sa huli, tuluyan nang nawala ang isang malaking karakter tulad ni Kim Bayong. Agad na binalutan ni Sujeon ang kanyang malamig na katawan at inasikaso sa labas. Sa oras na ito, nakatanggap ng mensahe si Sujeon mula kay Madam Lim. Ang sinumang makakapatay kay Johan ay papalit sa kanyang posisyon sa korporasyon. Nang marinig ni Bayonggok na si Sujeon ang kanyang dating kalaban, nagpadala siya ng isang tao upang imbestigahan ang tunay na pagkatao nito. Sa sandaling ito, pagkaalis ni Johan sa korporasyon na may proteksyon ng kanyang mga tauhan, nakatanggap siya ng babala mula kay Sujeon. Dahil hindi siya makapag-usap sa kotse, pumunta si Johan sa isang phone booth sa tabi ng daan para tanungin ang sitwasyon. Pagkatapos, nalaman niyang gusto na siyang saktan ng kanyang mga tauhan. Kaya, biglang tumakas si Johan, iniiwasan ang pagtugis ng napakaraming gangster. Pansamantalang ligtas lang siya nang makasakay siya sa kotse ni Sujeon. Sa kasalukuyan, kalahati ng mga gangster sa lungsod ay sumusubaybay kay Johan, kasama na ang bumalik na may-ari ng kasino. Alam niya na si Sujeon ay kasama ni Johan. Nagdesisyon si Johan na isugal ang kanyang buhay upang iligtas si Sujeon. Mag-isa siyang pumasok sa korporasyon, tinalo ang mga tauhan sa ibaba, kinuha ang mga sandata, at umakyat sa itaas upang harapin ang may-ari ng kasino. Habang naghahanda silang maglaban, biglang namatay ang mga ilaw sa itaas. Dahil dito, napilitang lumaban si Johan sa dilim. Lumabas na natunto ni Chairman ang bakas ni Johan at nagpadala rin ng mga tao upang gawing ginto siya. Bagaman hindi na malakas ang kanilang puwersa tulad ng dati, hindi pa rin sila pwedeng maliitin. Kaya, hinati ng magkapatid na Iang ang kanilang mga puwersa sa dalawang magkaibang direksyon. Pinangunahan ni Iang Hua ang pag-atake mula sa harap habang si Chairman Iang naman ay pumasok ng palihim sa pangunahing pinto. Iisa lang ang kanilang layunin, hanapin ang lokasyon ni Johan. Nang pumasok si Chairman Iang kasama ang kanyang mga tauhan, agad na lumaki ang labanan sa dilim. Dahil dito, parehong malubhang nasugatan sina Seung Hwan at Chairman Iang. Ginugol ni Johan ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban hanggang sa huling hininga laban sa may-ari ng kasino. Alam ni Seung Hwan na hindi na siya magtatagal kaya sumigaw siya upang ipagkatiwala ang kanyang pamilya kay Johan bago siya tuluyang pumanaw. Napagtanto na kung magpapatuloy pa, mawawala na sa kontrol ang lahat. Kaya agad na naghanap ng daan palabas ang may-ari ng kasino gamit ang elevator. Kung ayaw niyang matalo, kailangan niyang umaksyon muna at ang suntok na iyon ay kumitil sa buhay ni Hazor. Kasabay nito, pagkatapos makatanggap ng ulat ang pulisya, mabilis nilang kinubkob ang korporasyon. Nang makita ni Iang Hua na malubhang nasugatan ang kanyang kapatid, hindi na siya makapagpatuloy sa pag-atake kay Johan. Kung gagawin ginto niya si Johan ngayon, agad siyang magiging wanted. Kung ganoon, wala siyang paraan para mailabas ang kanyang kapatid mula sa pagkubkob ng pulisya. Upang iligtas ang buhay ng magkapatid, napilitan si Iang Hua na humingi ng tulong kay Johan upang iligtas ang kanyang kapatid. Sa huli, nakaligtas si Johan sa labanan, ngunit ang problema ay bumagsak kay Byunggok. Dahil ang ama ni Hazor ay ang pinuno ng paksyon ng mga tiwaling taga-usig. Ang pagpanaw ni Hazor, na nagmula sa utos ni Byunggok, ay naging isang political bomb. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang sumira sa buong plano ni Sujeon at Johan, kundi nagtulak din sa kanya sa bingit. Sa desperasyon, nagpasya siyang mag-isa siyang haharap kay Byunggok upang maghiganti. Sa oras na ito, walang kamalay-malay si Byunggok tungkol sa baril na nakatago sa kamay ni Sujeon. Inisip lang niya na nabaliw na si Sujeon matapos matuklasan ang katotohanan. Ngunit habang siya ay nagtataka, biglang itinaas ni Sujeon ang baril at itinutok ito ng diretsyo sa kanya.
Ilang araw na ang nakalipas, isinugal ni Johan ang kanyang buhay upang iligtas si Chairman Ian na malubhang nasugatan mula sa panganib. Ngunit sa huli ay hindi pa rin niya nailigtas ang buhay nito. Bago siya tuluyang bawian ng buhay, nag-iwan si Chairman Ian ng regalo upang hilahin si Byung-guk pababa sa impyerno kasama niya. Sa sandaling iyon, nalaman ni Johan ang tungkol sa lihim na video na hawak pa rin ni Tae Hwang. Bagaman nalaso na siya at nawalan ng normal na kakayahang mag-isip, nanatiling buo ang alaala ni Tae Hwang. Pagkatapos ng maraming araw ng matyagang pakikipag-usap, napapayag ni Johan ang saksing ito na magsalita. Walang intensyon si Tae Hwang na itago ito at isinulat niya ang eksaktong lokasyon ng video. Ito ay kasalukuyang nakatago sa vault ng dokumento ng kasino na nasa loob ng kulungan. Sa pagkuha ng susing ebidensya, hawak na ni Johan ang legal na paraan upang pabagsakin si Byung-guk. Pagbalik sa kasalukuyan, sa sandaling handa na si Sujeon na barilin si Byung-guk, dumating si Johan sa tamang oras at hinawakan ang kamay niya. Nahuli ang masasamang tao at ang mga matuwid na taga-usig na nakakulong noon ay pinalaya na rin. Nang gabing iyon, biglang nakatanggap ng mensahe si Byung-guk mula kay Johan na nag-imbita sa kanya sa opisina ng korporasyon. Hindi siya nagduda dahil inakala niyang walang magagawa si Johan sa kanya, kaya agad siyang nag-iisang nagpunta. Ngunit pagpasok niya, napagtanto niyang naghihintay na ang kanyang mga kalaban at ang lahat ng matuwid na taga-usig upang kasuhan siya. Sa simula, umingisi pa rin si Byung-guk dahil naniniwala siyang walang sapat na ebidensya si Johan. Ngunit naglabas si Johan ng sunod-sunod na matibay na ebidensya kasama ang mahalagang saksing si Iang Hwa. Ang magkapatid na Iang ay buong pusong gumawa ng maruming trabaho para kay Byung-guk noon. Ngunit nang mangyari ang trahedya, sila ay iniwan ng walang awa. Ang pagpanaw ng kanyang nakababatang kapatid ang nagpamulat kay Iang Hwa. Kung kailangan niyang mamatay, tiyak na hahatakin niya ang isang taksil. Nang makita ang video na ibinigay ni Iang Hwa, mayroon pa rin kaunting pag-asa si Byung-guk dahil alam niyang hindi pa sapat ang ebidensya na yon para ikulong siya. Ngunit ang video mula sa lihim na saksi na nagtatala ng kanyang hayag na pagtanggap ng pera mula sa mga makapangyarihang tao sa kasino ay nagpawalang saysay sa lahat ng kanyang depensa sa isip. Sa wakas, naisukol na ni Johan si Byung-guk. Sa kasalukuyang sitwasyon, kung dadaanin sa legal na paraan, tiyak na matatalo si Byung-guk, ngunit mayroon pa siyang mga hidden cards. Malamig niyang sinabi kay Johan na kung isa sa publiko ang video, kahit na makatakas siya sa parusa, siya ay magiging target ng paghahanap ng iba. Hindi inaasahan, ang taong minsan nang gustong patayin si Johan ay inimbitahan din sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, lumitaw si Madam Lim ng maringal na tila ang pagtitipon na ito ay inilaan lamang para sa kanya. Ito ay lumalabas na lihim na nakipagkasundo si Johan at ang mga matuwid na taga-usig. Titiyakin nilang hindi mapipinsala ang interes ng Macau Tycoon sa kaguluhang ito. Bilang kapalit, hinding-hindi nagagalawin ng Macau ang buhay ni Johan. Pagkatapos matanggap ang impormasyon, agad na naunawaan ni Madam Lim na ang pagprotekta kay Johan ay pagprotekta sa kanyang sariling interes. Lalo na rin gumawa ng ganoong pangako ang gobyerno ng South Korea. Walang pag-aatubili, hayagan niyang kinilala si Johan bilang kanyang manager at mariing pinutol ang relasyon kay Byung-guk. Si Byung-guk, na nakatayo sa dock ng akusado, ay nagbitaw ng isang serye ng mga deklarasyon tungkol sa paghihiganti. Sa likod niya, mayroon pa ring nagtatanggol sa kanya na iba pang tiwaling taga-usig. Ngunit kung isisiwalat niya sila, hindi lamang mawawalan ng suporta ang kanyang pamilya, kundi maaari ring magdusa sa malupit na paghihiganti. Kaya pinili niyang akuin ang lahat ng kasalanan ng mag-isa. Gayunpaman, ang desisyong ito ay hindi pa rin makapagliligtas sa lahat ng kanyang mga kasabwat. Ang mga lumabas sa video na kumita ng pera mula sa korupsyon ay isa-isang pinarusahan. Ang paglitaw ng saksi ay nagpabuwag din sa malaking network ng interes ng korporasyon. Sa huli, nanalo ang hustisya sa nakakabaliw na paghaharap na ito. Sa araw na yon, dapat sana ay pumasok si Byung-guk sa kulungan upang maranasan ang buhay na mas masahol pa sa impyerno. Ngunit nakapagtataka, hinuli siya ng may-ari ng kasino sa sandaling dumating siya sa tarangkahan ng bilangguan. Pagbaba sa sasakyan, matapos lang magtanong ng ilang katanungan, natigilan ang magkabilang panig hanggang sa punto ng pagkahiya. Akala ng may-ari ng kasino na balak ni Byung-guk na mag-isa siyang agawin sa bilangguan. Samantala, walang kamalay-malay si Byung-guk sa nangyayari. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Sujeon sa harap ng dalawa. Walang babala, pinaputukan niya at pinatumba ang may-ari ng kasino kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Lumalabas na ang lahat ng nangyari at nangyayari ay bahagi ng kanyang plano. Sinadya ni Sujeon na hilahin ng may-ari ng kasino si Byung-guk palabas para lang hindi siya makataka sa kanyang kamay ng paghihiganti.
Malamig siyang nag-asinta sa tuhod niya at pinindot ang gatilyo ng 2 beses na nagpatuloy na pumilay kay Bayonggok. Para kay Sujeon, ang sakit na ito ay hindi pa sapat kumpara sa ginawa niya sa kanya. Pinuwersa niya ang kanyang ina na mamatay at itinulak ang batang babae noon sa madilim na mundo ng pagbebenta ng laman. Kaya, ngayon, kailangan niyang tikman ang kapaitan na siya mismo ang nagtanim. Matapos ang kanyang plano ng paghihiganti, pumasok si Sujeon sa istasyon ng pulisya at kalmadong nagpakita. Pinili niyang harapin ang hustisya sa halip na maging isang taong lumalabag sa batas tulad ni Bayonggok. Nagtatapos na rito ang seryeng ito. Nawalay magkaroon kayo ng maraming kalusugan upang suportahan ang aming koponan. Maraming salamat sa inyo at magkita-kita tayo sa mga susunod na serye. Paalam at hanggang sa muli. Bye-bye!